Sinusubukan ng mahiwagang dragon na ipatawag ang isang diyosa na may mahimalang kagandahan at mga kapangyarihang nakapagpapagaling. Gayunpaman, sa halip na ang diyosa, lumitaw si Kim Ojan. Nalilito at nalilito, ipinapalagay niya na siya ay dapat napatay na at nagsimulang alalahanin ang kanyang nakaraang buhay. Ang nakakapagod na mga taon sa paaralan ng veterinaryo, madalas na pagagalitan, sa wakas ay nakuha ang kanyang lisensya sa veterinaryo, at pagkatapos ay nagtitiis ng 3 taong kulang sa sweldo habang nag-aalaga ng mga inabandunang alagang hayop. Pagkatapos ng walang katapusang pakikibaka, nagawa ng ating bida na magbukas ng isang maliit na klinika, ngunit halos hindi ito nakaligtas. Wala ang mga customer, at pati ang mga ilaw sa kanyang signboard ay namatay. Isang gabi, habang si Ojin ay nakahiga sa kama at nagmumuni-muni sa kanyang kahabag-habag na sitwasyon at napakaraming utang, nakarinig siya ng kakaibang tunog. Bago pa siya makapag-react, biglang napadpad ang aming anak sa isang kuweba na napapalibutan ng mga kayamanan at isang nagliliwanag na summoning circle. Dahil kumbinsido siya na napunta siya sa impyerno, hinihiling niyang malaman kung bakit siya dinala doon. Ipinaliwanag ng dragon na tinawag siya nito upang gamutin ang alaga nito. Inaasahan ng isang nakakatakot na halimaw, ang ating bayani ay natigilan ng buksan ng dragon ang mga kuko nito upang ipakita ang isang maliit, mahinang natutulog na fruit bat na pinangalanang Katlas. Sa pagmamasid sa mahina, dehydrated na paniki, si Ojin ay agad na nag-snap sa professional mode, nagtatanong tungkol sa pangalan nito, mga sintomas, at kung gaano katagal inalagaan ito ng dragon. Buong pagmamalaki, sinabi ng dragon na pag-aari niya ang Katlas sa loob ng 1 linggo. Mula nang maging popular sa mga dragon ang pag-aalaga ng mga alagang hayop, na inaalala ang kanyang paghamak sa mga umaampon ng mga alagang hayop sa kapritsyo, itinanong ng ating bida kung kumakain ba si Katlas. Ang dragon ay may kumpiyansa na. Dugo, ipagpalagay na ang paniki ay may pinong papag. Napatulala, ibinaba ni Ojan ang kanyang ulo sa hindi makapaniwala. Kinikilala ito bilang ang kanyang hindi gaanong paboritong uri ng may-ari, ang mga walang alam tungkol sa kanilang mga alagang hayop. Frustrated, ipinaalam niya sa dragon na ang mga fruit bat ay hindi umiinom ng dugo. Tanging mga vampira lang ang gumagawa. Katlas, paliwanag niya, 1 linggo nang nagugutom. Dahil sa kahihiyan, inamin ng dragon na ito ang unang pagkakataon niyang mag-ingat ng paniki. Pinagalitan siya ni Ojin dahil hindi siya nagsaliksik at itinuro na ang lamig ng temperatura ng kuweba ay maaaring nakamamatay kung ang paniki ay nagising mula sa hibernation. Ang dragon ay nagprotesta na siya ay isang ice dragon, ngunit ang aming anak ay mahigpit na iginiit na ang kapaligiran na ito ay hindi pa rin angkop para sa isang paniki. Nakaramdam ng pagsisisi, ibinaba ng dragon ang kanyang ulo at humingi ng paumanhin kay Katlas, na nangakong makakakuha kaagad ng prutas at ibabalik ang paniki sa orihinal nitong tahanan. Nagpapasalamat sa tulong ni Ojin, nag-aalok ang dragon na bigyan siya ng isang kahilingan bilang tanda ng pasasalamat. Pabiro niyang hinihiling na muling magkatawang tao bilang isang mayamang Arabong prinsipe o isang kontrabida na tagapagmana. Natarante sa kakaibang kahilingan, inalis ng dragon ang kanyang kwintas at ibinigay ito kay Ojin, na nagpapaliwanag na ito ay isang mahiwagang palawit na may kakayahang magbigay ng anumang hiling, basta't hindi ito pinag-aganya ng masamang hangarin. Habang nagsisimulang lumiwanag ang palawit, napagpasyahan ng ating bida na dapat nasa kabilang buhay na siya. Bago mawala, mabilis niyang nais na bumalik sa mga unang araw ng Bitcoin. Pinagmamasdan ng dragon ang pagkawala ni Ojin. Pagkatapos ay nagmamadaling maghanda ng prutas para kay Katlas, naguguluhan pa rin sa kakaibang diyosa na kanyang tinawag. Makalipas ang ilang sandali, nakita ng ating bayani ang kanyang sarili na nakatayo sa isang mataong kalye. Puno ng mga tao, ingay, at bango ng pagkain. Naguguluhan pa rin, iniisip niya kung ito ba ay reincarnation o possession. Ang isang nagbebenta ng prutas, na napansin ang kanyang kakaibang kasuotan, ay nagtanong kung siya ay isang manlalakbay at ipinaliwanag na siya ay nasa rehiyon ng Bimor, na sikat sa mga inns at market nito. Bago siya makasagot, sumabog ang kaguluhan habang ang isang higanteng kuneho ay sumisingil sa kalye, na nilalamon ang mga nahulog na carrot. Nagsisigawan at nagkalat ang mga tao, ngunit nananatiling nagyelo si Ojin, na namamangha sa paningin ng isang halimaw na malayang gumagala sa mga tao.
Binalaan siya ng nagbebenta ng prutas na alagang hayop ito ni Lord Belmore at hinihimok siyang tumakbo. Pagkatapos ay nakita ni Ojan ang isang maliit na batang babae na umiiyak sa harap ng kuneho. Walang pag-aalinlangan, ang aming anak na lalaki ay sumugod, hinawakan siya, at hinayla siya palayo bago siya maabot ng nilalang. Habang umuusad muli ang kuneho, kumikinang ang kanyang palawit, at isang asul na tali ang lumitaw sa paligid nito. Humihingal ang mga tao, bumubulong-bulong na siya ay isang wizard. Ang nagtitinda ng prutas, kayakap ang kanyang kapatid, ay nagsabi na ang ating bida ay hindi mukhang isang ordinaryong manlalakbay. Hindi nagtagal ay dumating si Lord Belmore, galit na galit nang makitang pinigilan ang kanyang alaga. Ipinaliwanag ni Ojan na muntik nang atakihin ng kuneho ang isang bata, ngunit ayaw maniwala ni Belmore. Nawalan ng pasensya, nasabi ng ating bayani na ang pinakamasamang may-ari ng alagang hayop ay ang mga hindi binabaliwala ang mga pagkakamali ng kanilang mga alagang hayop, nagbabala na ang kagat ng kuneho ay madaling makadurog ng bungo. Ang nagtitinda ng prutas at ang kanyang kapatid na babae ay nagpapalitan ng pagsang-ayon ng mga tingin sa kanyang candor. Sinusuri ang kuneho ng mas malapit, napansin ni Ojan ang mga tainga nito at napagtanto na isa itong alagang kuneho na dumaranas ng stress at labis na pagpapakain. Kapag tinanong niya ang pag-uugali nito, inamin ni Belmore na ang kuneho, si Elizabeth, ay madalas na nagbubunot ng kanyang sariling balahibo. Ipinaliwanag ni Ojan na ang ganitong stress ay maaaring nakamamatay at nagpapayo na huwag dalhin siya sa mga mataong lugar. Kapag nagtanong si Belmore tungkol sa pag-eehersisyo, iminumungkahi ng aming anak na hayaan siyang malayang gumalaw sa bahay at pinipigilan siyang sirain. Nagulat at nahihiya, napaluha si Belmore, na inamin na kinukutsa siya ng mga tao sa pagpapalaki ng kuneho, ngunit malinaw na naiintindihan ni Ojan ang mga hayop kaysa sa iba. Ipinatawag ni Belmore ang kanyang mayordomo, binigyan si Ojan ng isang supot ng mga barya, at hinihiling sa kanya na suriin si Elizabeth paminsan-minsan. Pagkatapos, paghingi ng paumanhin sa kanyang alaga, umalis siya kasama siya habang ang ating bida ay bumubulong sa kanyang hininga na hindi na siya muling bibisita sa lugar na ito. Biglang nagkukumpulan ang mga tao sa paligid at nagpupuri sa katapangan ni Ojan. Nagpapasalamat ang nagbebenta ng prutas sa pagligtas sa kanyang stall at nag-aalok sa kanya ng diskwento. Ngunit kapag ipinaliwanag ng ating bida na wala siyang pera, itinuro niya ang pouch. Pagbukas nito, natuklasan niya ang mga gintong barya at kinagat ang isa upang kumpirmahin na ito ay totoo. Napagtanto ito, ang aming anak na lalaki ay ngumiti ng mahina, iniisip na marahil ay maaari na siyang magbukas ng isa pang klinika dito at mabayaran ang kanyang mga utang mula sa mundo ng mga tao. Nagpapasalamat si Ojan sa lahat ng mga tagapanayam na dumating para sa pagpili ng trabaho at kalahating nakakatuwang mga pahayag na umaasa siyang isa sa kanila ang mapili. Pagkatapos ay inanunsyo niya na oras na para simulan ang panayam, na tinatawag itong laro ng buhay at kamatayan. Sa madaling sabi, ang mga iniisip ng ating mga bida ay napunta kay Lord Belmore na bukas palad na nag-alok ng lupa at pera nang magpasya si Ojan na manirahan sa bagong lugar na ito. Salamat sa suportang iyon, ang pangalawang sangay ng kanyang pet clinic ay nagbubukas ng walang problema. Naghahanda pa nga si Lord Belmore ng tindahan para sa kanya, kahit nakakaiba ang laman nito ng mga supply ng kuneho. Gayunpaman, walang pakialam ang aming anak. Pagkatapos ng lahat, ito ay libre. At ang kanyang koneksyon kay Belmore ay tila napakahalaga. Sa lalong madaling panahon kinuha ng negosyo ang mga araw ni Ojan, ngunit napagtanto niyang kakaunti lang ang alam niya tungkol sa mundong ito, lalo na tungkol sa dragon na nagdala sa kanya dito. Nangako ang nilalang na iyon na pauwiin siya, para lamang iwanan siya sa kakaibang lupaing ito. Determinado na makahanap ng mga sagot, nagpasya ang ating bayani na mag-post ng isang paunawa sa labas ng kanyang bagong tindahan, mga kawani sa pag-hire ng ospital ng hayop. Marahil ay makakahanap siya ng isang taong maaaring pamahalaan ang parehong mga tungkulin ng assistant at technician. Nang magsimula ang mga panayam, si Ojan ay nakaupo ng tuwid, pinag-aaralan ang linya ng mga aplikante. Ipinagmamalaki ng unang kandidato, si Thomas, ang kanyang marangal na pinagmulan, mahigpit na ama, at magiliw na ina. Ang ating bida ay nakikinig sandali, ngunit sa lalong madaling panahon ay napapagod sa pagpapahalaga sa sarili ng lalaki. Ang susunod na kandidato, si Philip,
ay nagsasabing ang kanyang pamilya ay nasa negosyo ng hayop sa loob ng maraming henerasyon. Mukhang promising ito sa una hanggang sa ibunyag niya na nagpapatakbo sila ng butcher shop. Sapat na para si Ojin ay itawid siya ng isip sa listahan. Tila, ang paghahanap ng mga normal na tao sa mundong ito ay mas mahirap kaysa sa inaasahan. Ang ikatlong kandidato ay humakbang pasulong, isang lalaking may mapotla, tense na ekspresyon at mga mata na nagbabadya ng problema. Ang aming anak na lalaki ay nagpapaalala sa kanyang sarili na huwag manghusga sa pamamagitan ng hitsura, ngunit ang kanyang pasensya ay naputol nang biglang ibinagsak ng lalaki ang kanyang sarili sa sahig, na nagmamakaawang kunin. Tinatakan niyan, nagpa siya si OG na ganap niyang husgahan ang mga tao ayon sa hitsura nila mula ngayon. Bago pa siya makasagot, lumabas ang isang dalaga mula sa linya ng mga aplikante. Walang sabi-sabi, sinuntok niya ang lalaki sa mukha, pinalipad siya sa buong silid. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Selena, isang roaming animal expert na may karanasan sa basic treatments. Ang kanyang kumpiyansa at kalmado ay nag-iiwan ng matinding impresyon, kaya agad siyang kinukuha ni Ojin. Kinabukasan, ang ating bida ay nakaupo sa loob ng kanyang maaliwalas na bagong klinika, na naliligo sa mainit na sikat ng araw na dumadaloy sa bintana. Tanghali na, hindi pa rin nagpapakita si Selena. Baka nag-hire na naman siya ng masyadong nagmamadali. Nagdedebate siya kung magpo-post ng isa pang abiso sa trabaho kapag may kumatok sa pinto. Inaasahan ng kanyang bagong katulong, binuksan niya ito, at nakita niya ang isang hindi pamilyar na lalaki na nakatayo doon. Makalipas ang ilang minuto, komportableng nakaupo ang lalaki, humihigop ng tsaa habang magalang na nakangiti si Ojin. Gayunpaman, sa loob, ang ating bayani ay nagdiriwang. Sa wakas ay nakuha na niya ang kanyang unang customer, na minarkahan ang unang hakbang patungo sa pagbabayad ng kanyang mga utang. Ibinalik niya sa isip niya ang dati niyang klinik, yung nabigo dahil sa kaunting init ng ulo niya. Malinaw niyang naaalala ang pag-snap sa isang customer na tumangging magsipilyo ng ngipin ng kanilang aso, sumisigaw hanggang sa kumalat na parang apoy ang kanyang reputasyon bilang isang bastos at baliw na veterinaryo. Sa pagkakataong ito, gayunpaman, nagpa siya si OG na ngumiti, manatiling kalmado, at akitin ng pera mula mismo sa mga wallet ng kanyang kliyente. Pagbabalik sa kasalukuyan, nagtanong siya tungkol sa alaga ng lalaki. Ngumisi ang estranghero at itinuro ang kanyang bulsa, na inihayag ang isang maliit na butiki na nagngangalang Pojak. Ang aming anak ay halos mapawi. Mukhang normal lang. Nilalang para sa isang beses sa halip na isa sa mga kakaibang hayop na karaniwang naninirahan sa mundong ito. Ang ginhawang iyon ay panandalian ng ang lalaki ay casual na umamin na hinawakan ang buntot nito hanggang sa malaglag ito. Nilabanan ni Ojin ang pananabik na pag-alitan siya at inilipat ang atensyon sa butiki. Maingat niyang sinuri si Pojak at napansin niyang tuyo at pula ang balat nito, malinaw na mga senyales ng hindi tamang pagdanak. Kapag binanggit niya ito, nagbabala ang lalaki na maaaring maging agresibo si Pojak. Halos kaagad, pinatunayan ng maliit na nilalang na tama siya sa pamamagitan ng pagdura ng putok ng apoy ng diretso sa aming bida. Bago makapag-react si Ojin, si Selena ay sumabog sa pintuan at itinabi siya, na nagligtas sa kanya mula sa pag-atake. Sinusunog ng apoy ang pader sa likuran nila. Natulala at bahagyang dumudugo mula sa kanyang bibig, bumulong si Ojin na maaaring hindi gaanong masakit ang pagtama. Sa kanyang pagbabalik loob, napagtanto niya na ang kanyang unang pasyente sa bagong sangay ay isang salamander, isang butiki na humihinga ng apoy na hindi kayang hawakan ng walang kamay. Iniisip niya kung ang klinik ay may kahit anong fireproof. Samantala, nananaginip na tinitigan ng lalaki si Selena, tinawag itong maganda habang tinatanong siya kung saan niya natagpuan ang nilalang. Buong pagmamalaki niyang ipinaliwanag na kinuha niya ito mula sa bundok sa likod ng nayon, na sinasabing ito ay pag-ibig sa unang tingin. Sinabi sa kanya ni Selena na ang pag-iingat ng salamander ay ilegal dahil nanganganib sila dahil sa sobrang pangangaso. Gayunpaman, tiniyak niya sa kanya na kung sasabihin nilang pansamantala nilang pinanghahawakan ito para sa medikal na paggamot, malamang na hindi ito papansinin ng mga awtoridad hanggat palayain niya ang hayop pagkatapos. Gayunpaman, mahigpit na niyakap ng lalaki si Pojak, na puno ng luha ang kanyang mga mata, at tumangging bumitaw.
Bigla siyang kumatok sa pintuan, sumisigaw na walang makapaghihiwalay sa kanyang minamahal na salamander. Hindi makapaniwalang nakatayo si Ojin, nakatingin sa nakabukas na pintuan. Saglit na nag-alinlangan si Selena bago siya sinigawan ng ating bida para sundan siya. At ganoon din, ang pinakaunang pagsusuri ng klinika ay nagiging isang katawa-tawa na paghabol sa bayan. Isang angkop na simula sa isa pang hindi inaasahang kabanata sa bagong buhay ni Ojin. Nagpapadala si Ojin. Si Selena ay nauuna upang habulin ang lalaki, at ang merkado ay gumagalaw. Mabilis na napagtanto ng babaeng stall ng prutas, nakakahamong tungkol sa mapayapang mga bagay ng walang patuloy na pakikialam ng Panginoong Reverend, na hindi magtatagal ang kapayapaan. Siya sa likod ng kanyang stall habang ang kaguluhan ay dumadaloy, na nagpasya na pinakamahusay na manatiling walang kinalaman. Ang lalaki ay humakbang sa gitna ng mga tao, may mahigpit na nakakapit sa kanyang dibdib na may desperadong determinasyon. Habang ang aming anak na lalaki ay sumusunod, humihingal, ngunit ayaw sumuko, ang stall lady ay nanunood ng kaguluhan at bumubulong na anuman ang nangyayari, hindi niya ito alalahanin. Ang tumatakas na lalaki ay nag-uutol na galit tungkol sa mga taong sinusubukang nakawin si Bojack mula sa kanya. Ang ating bida at si Selena ay nagpatuloy sa paghabol hanggang sa tuluyang mapabagal sila ng pagod. Habol ang kanyang hininga, sinabi niya na maaaring gumamit si Ojin ng mas maraming ehersisyo, pagkatapos ay muling tumutok sa agarang kondisyon ng salamander. Inamin niyang delikado na ang molt ng nilalang at nangangailangan ng agarang tulong. Tumigas ang ekspresyon ni Selena habang inaalala ang panganib. Ang salamander na mabibigong molt ay sa kalaunan ay sisabog. Ang panloob na apoy nito ay sumisira sa lahat ng nasa malapit. Walang oras para magpahinga, dapat nilang mahanap ang nilalang bago dumating ang sakuna. Samantala, sa paniniwalang ligtas na siya, umuwi ang lalaki. Naaliw, inilagay niya si Bojack sa mesa, tinawag itong kapalaran na magkasama sila. Ang kanyang euphoria ay mabilis na napalitan ng artistikong inspirasyon habang nagsisimula siyang kumanta, hinahayaan ang kakaibang himig na pumupuno sa hangin. Biglang napalitan ng gulat ang kanyang malikhaing mood nang manginig at nagliyab ang katawan ni PJ. Sa ilang sandali, ang kanyang tahanan ay nilamon ng apoy. Umuubo ang lalaki sa gitna ng usok, sinubukan ng lalaki na mga tuwiran sa salamander, na umaabot na parabang ang pagmamahal ay magpapakalma sa apoy. Sumagot si Bojack sa isa pang nagniningas na putok, ang apoy ay lumalakas pa. Saktong dumating si Selena para kaladkarin ang lalaki patungo sa kaligtasan habang ang ating bayani ay naghahanda sa sarili laban sa init, determinadong pigilan ang nilalang na naging ligaw. Sa palagay niya ay magiging kapaki-pakinabang ang fire extinguisher sa ngayon. Tapos kumikinang ang pendant niya. Kapag nawala ang liwanag, eksakto namang nakita iyon ni Ojin sa kanyang kamay. Walang oras para tanungin ang himalang ito. Siya ay nagmamadaling sumulong na binubuga ang apoy hanggang sa mawala ang paglaban ng salamander at tumahimik ang silid, maliban sa mahinang pagsirit ng singaw. Nang mawala ang apoy, sinuri ni Selena ang kanilang paligid. Ang lalaki ay nakaupo sa gitna ng mga guho, bumubulong-bulong na ang pagngangalit ay maaaring sanhi ng nabigong molt. Iginiit niya na mas aalagaan niya si Bojack sa susunod na pagkakataon. Ang kanyang tono ay kumikapit sa maling lugar na pagmamahal. Tahimik siyang binati ng ating bida, iniisip kung may ideya ba ang lalaki kung ano ang ibig sabihin ng tunay na pangangalaga. Ang pag-ibig na walang pag-unawa, sa tingin ni Ojin, ay pagiging makasarili lamang na banibihisan bilang debosyon. Mamaya sa kagubatan, sa wakas ay natunaw na si Podge. Napansin ni Selena kung gaano ito kasigla habang hindi makapaniwalang nakatingin ang aming anak sa laki nito. Ang lalaki ay tumitingin sa salamander na may mapait na pagmamataas. Bumubulong na oras na upang hayaan itong bumalik sa ligaw. Pinagmamasdan niya si Bojack na naglalaho sa gitna ng mga puno, bumubulong ng mga pangako ng pangangalaga at pag-alala na hindi maaaring maunawaan ng kahit sinong nilalang. Inilibot ni Ojin ang kanyang mga mata sa sentimiento, sa pag-aakalang magdadala lamang ito ng mas maraming problema, ngunit halos hindi napapansin ng lalaki. Sa sarili niyang isip, marangal ang pamamaalam na ito. Ang sandaling hindi inaasahang naging malambot habang humihinto si Bojack sa isang malayong bato at naglalabas ng napakalaking bowl ang apoy sa kalangitan. Ang mga apoy ay namumulaklak sa nagniningning na mga paputok,
nagpinta ng dapit hapon sa makikinang na kulay. Ang lalaki ay nakatitig sa itaas, na puno ng damdamin, habang ang aming pangunahing tauhan ay tahimik na kinikilala na ang paggamot sa wakas ay kumpleto na. Pagkaraan ng mga araw, ang parehong lalaki ay muling lumitaw sa liwasan ng bayan, na tinatawag na ngayon ang kanyang sarili na Roye. Tumutugtog siya ng gitara sa tabi ng fountain. Mga batang sumasayaw sa paligid niya habang kumakanta siya ng kakaibang tune tungkol sa mga pakikipagsapalaran ni Eugene. Ang kanta ay kumakalat na parang apoy, na nagpapasigla sa lahat ng nakakarinig nito. Si Selena ay nagmamasid mula sa malayo, kalahating nalibang, habang ang ating bayani ay nakatayo sa tabi niya, hindi nabigla, ngunit medyo curious. Nang mapansin niya ang mga taong nag-uusap tungkol sa pagdadala ng kanilang mga alagang hayop sa kanya, nakita pa ni Eugene ang kanyang sarili na pinupuri ang pagkanta ni Roy. Hindi nagtagal, dumating ang mga kahihinatnan. Sa labas ng alaga ni Eugene, klinika, napakaraming tao ang nabubuo na humaharang sa buong kalye. Dose-dosenang sumisigaw sa kanyang pangalan, humihingi ng paggamot at desperado para sa atensyon. Nakaupo ang aming anak na nagyelo, na pagtantong tapos na ang kanyang mga tahimik na araw. Si Selena, na nakatingin sa walang katapusang linya, ay bumubulong na maaari rin siyang magbitiw. Sa gitna ng hiyawan at pagkalito, napagtanto ni Eugene na ang kanilang maliit na klinika ay hindi sinasadyang naging pinakaabalang lugar sa bayan. Ito ay isang regular na umaga. Huni ng mga ibon sa labas ng klinika ni Eugene habang ang mahabang pila ng mga tao ay nagkukumpulan sa pintuan. Tinapos niya ang pagsusuri sa isang pasyente at ipinaalam sa kanila na tapos na ang session, nagpapayo ng follow-up upang suriin ang progreso. Tumabi sa kanya si Selena, na nagkomento na sa ganitong bilis, magiging bangkay na siya bago ang susunod na linggo at dapat kumita habang kaya niya. Ang aming anak na lalaki ay tumatawag para sa susunod na pasyente, na sumasalamin sa kung paano ito naging 2 buwan mula nang magbukas at ang pangalawang klinika ay umuunlad. Salamat sa bahagi sa mga masasayang ibon sa umaga. Ang mga unang araw ay mahirap sa napakaraming mga customer, ngunit pagkatapos makita ang mga kita, ang mga bagay ay umayos. Ang isang customer ay sumundot sa kanilang ulo at nagtanong kung bukas pa rin sila. Agad na sinabi ni Selena na sarado sila, ngunit pinapasok pa rin ni Eugene ang tao. Habang ginagamot ang pasyente, iniisip ng ating bida ang natutunan niya tungkol sa mundong ito. Sa labas, nag-uusap ang mga tao tungkol sa kanilang mga alagang hayop. May binanggit na hindi kumakain ng maayos si Coco. Ang isa pang itinuturo ay ang dugong mata ng pusa. Ang mga aso at pusa ay nananatiling malapit sa mga tao dito, kahit na ang kanilang mga sakit ay maaaring magkaiba. Maya-maya, nag-stretch si Eugene, na sinasabing nakakapagod ang araw na ito. Ipinaalam sa kanya ni Selena ang susunod na kaso ay ang huli. Nagtataka, tinanong niya kung anong hayop ito, at ipinaliwanag ni Selena, ito ay isang shaman, na dating ginagamit para sa pangangaso. Ngayon ay sikat na mga alagang hayop, ngunit agresibo sa sinuman maliban sa kanilang mga may-ari, na humahantong sa pinakamataas na rate ng pag-abandona. Ibinubulong ng ating bida na ang mga taong bumibili ng mga alagang hayop para lang sumunod sa uso, ay dapat na mawala. Naalala niya ang kanyang narinig na ang mga shaman ay maaaring tumaas ng kasing taas ng katawan ng isang tao na may mga kuko at ngipin na matalas upang mabutas ang balat ng baboy ramo. Binabalaan siya ni Selena, ingat, ang susunod na customer ay nagpapakita ng isang shaman pop, halatang pagod at 2 buwan pa lamang. Ipinaliwanag ng may-ari na ito ay nakapikit mula kahapon. Sinuri ni Eugene ang binti, napansin na ang isang tuta sa edad na ito ay dapat magkaroon ng malusog na mga kasukasuan. Sinusuri ang paa, nakita niya ang isang tinak na nakabaon dito, inalis ito gamit ang sipit, dinidisimpekta ang sugat, at tinitiyak na gagaling ito. Ang maliit na salamangkero ay umiikot, at ang aming bida ay tahimik na nanunood habang si Selena ay sumulyap sa paligid, bahagyang nakikiusyoso. Nang umalis ang may-ari, si Eugene ay nakahinga ng maluwag, sinabing ang araw ay sa wakas ay tapos na. Nakita ni Selena na mukhang masaya siya. Tila naguguluhan siya kapag tinanong nito kung dahil ba sa cute ng tuta o dahil natapos na ang kanyang shift. Tinutukso ni Selena na bihira lang siyang makitang masaya sa ibang dahilan maliban sa pera.
Sumagot si OG na wala sa mga pasyente ngayon ang malubhang na sugatan at ipinaliwanag na ang pinakamahirap na bahagi ng pagiging isang veterinaryo ay ang makakita ng mga may sakit na hayop. The more he cares, the more it hurts, kaya pinipilit niyang manatiling hiwalay. Ang kanyang mga saloobin ay gumagala sa isang customer mula sa kanyang lumang mundo. Isang taong iniwan ang kanilang alagang hayop para sa isang dagdag na buwan habang nagbabakasyon. Naalala ng aming anak na binati sila ng matalim at napagtanto niya na simula noon ay mas madalas niyang pinapagalitan ang mga tagapag-alaga. Habang papalapit ang oras ng pagsasara, napapansin ni Selena na dumidilim na. Binanggit ni Ojan ang malaking bilang ng mga customer at hinihimok siyang kumilos ng mas mabilis bago lumubog ang araw. Biglang lumitaw sa labas ang parehong lalaki mula sa panayam na humihingi ng tulong. Lumingon si Ojin kay Selena na nagtatanong kung kaya ba niya ang mga exorcism. Siya ay tumugon na marahil ay magagawa niya kung ang mga pisikal na pag-atake ay talagang gumagana sa mga espiritu. Pumasok ang lalaki, hinawakan ang aming bida, at kinalagkad siya palabas ng bintana, naiwan si Selena na tulala. Nang maglaon sa kagubatan, nakahiga si Ojin sa lupa habang paulit-ulit na humihingi ng paumanhin ang lalaki. Iginiit na hindi niya inaasahan na ang ating bayani ay wala sa hugis na hindi niya kayang umakyat ng burol. Hinihingi ni Ojin na malaman kung sino siya. Napagtantong hindi ito multo, ipinakilala ng lalaki ang kanyang sarili bilang si Shuin, isang administrative civil servant para sa teritoryo, at ipinaliwanag na dinala niya ang ating bida doon pagkatapos marinig ang tungkol sa ang kanyang talento sa pagpapatahimik ng kuneho ng Panginoon. Hiniling sa kanya ni Shuin na hulihin ang isang ligaw na aso. Tumanggi si Ojin, na pinagtatalunan na siya ay isang veterinaryo, hindi isang tagapagligtas ng hayop. Si Selena, na lumilitaw sa malapit, ay idinagdag na hindi sila isang rescue team. Iginiit ni Shuin na sila na lang ang natitirang pag-asa, na ipinaliwanag na 2 buwan na ang nakalipas. Kinuha ng ligaw ang isang lugar sa gitna ng bundok, kung saan nakatakdang magsimula ang kanilang bagong pagtatayo ng trail. Sinubukan nilang hulihin ito, ngunit napakabilis ng aso, at magsisimula ang pagtatayo kinabukasan. Kung hindi nila ito makuha, ipapadala ang mga tropa, at ang hayop ay papatayin sa lugar. Tumahimik ang ating bida bago tuluyang nagtanong kung nasaan na ang aso, nilinaw na hindi siya kailanman nahuli ng mga hayop at gusto lang niyang mag-obserba muna. Sumang-ayon si Shuin, na nagsasabing medyo malayo pa ito sa bundok. Paalala ni Ojin na hindi pa siya pumapayag. Nandyan lang siya para tingnan. Si Selena, na may nakakaalam ng ngiti, ay nagsabi na tiyak na gagawin niya ito. Sa site, itinuro ni Shuin kung saan karaniwang nananatili ang ligaw. Biglang isang ingay ang nakakuha ng kanilang atensyon at isang shaman ang lumabas mula sa mga anino. Nakilala ito ni Ojin ng sabay-sabay, habang binanggit ni Selena na maraming tao ang nagtataas ng mga shaman, ngunit tulad ng marami ang nagtatapos sa pag-abandona sa kanila. Maraming tao ang nagpapanatili ng shamans ngayon dahil ito ay naging uso. Gayunpaman, karamihan ay napapabayaan at nakalimutan. Kapag napagmasdan ni Ojin ang estado ng shaman sa harap niya, masasabi niyang nabubuhay itong mag-isa sa loob ng halos 2 buwan at malamang na hindi pa kumakain ng maayos sa buong oras na iyon. Biglang umalangaw-ngaw ang kakaibang tunog mula sa kagubatan, na ikinagulat ng lahat. Sa pag-aakalang ito ay isang uri ng halimaw, ang ating bida ay lumingon sa ingay habang ang shaman ay nagpakawala ng isang malakas na tili at sumugod sa kanya. Mabilis na pumasok si Selena, hinayla ang aming anak mula sa kapahamakan at nagbabala na mapanganib na manatiling malapit. Sinabi ni Ojan na ang pagtalikod at pagtakbo mula sa isang galit na aso ay ang pinakamasamang posibleng reaksyon. Habang sinasagot ni Selena na walang ginagawa ay hahayaan na lamang silang magkahiwalay ng hayop. Pagkatapos ay ipinaliwanag ng ating bayani na ang pagtakbo ay lalo lamang magpapagalit sa nilalang. Kailangan nilang gumawa ng paraan para ilihis ang focus nito. Bago niya matapos ang kanyang pag-iisip, hindi inaasahang tumahimik ang shaman. Nag-freeze ang lahat, natigilan sa biglang katahimikan, at malakas na nagtataka ang ating bida kung bakit ito tumigil. Naalala niya na inilarawan ni Shuin ang hayop bilang isang asong nangangaso at itinuro na ang gayong nilalang, kung talagang galit, ay hindi madaling atras. Gayunpaman, sa harap mismo ng kanilang mga mata, ang shaman ay tahimik na gumala pabalik sa kagubatan.
Selena mutters na walang sinuman ang maaaring tunay. Hawakan kung ano ang tumatakbo sa isip ng aso. Samantala, ipinaliwanag ni Shuin kung paano madalas na itinataboy ng nilalang ang mga tao. Ang pag-uugali nito ay naging isang istorbo na ang mga taga-nayon mula sa kalapit na pamayanan ay patuloy na nagrereklamo. Habang nakikinig si Ojin, nag-isip muna siya bago humawak ang curiosity. Tinanong niya kung anong uri ng mga reklamo ang kanilang natanggap, at inilarawan ni Shuin kung paano tinutukoy ng mga lokal ang hayop bilang isang mabangis na hayop na gumagala sa bundok, isa na itinuturing nilang mapanganib at hinihiling na mahuli. Pinag-isipan ito ng ating bayani, pagkatapos ay nagtataka ng malakas kung may sinumang talagang nasaktan nito. Si Shuin ay nagsimulang sumang-ayon ng katutubo, ngunit pagkatapos na huminto saglit, inamin na ni isang tao ay hindi kailanman nasaktan. Bumaling kay Selena, naalala ng ating bida na minsan niyang binanggit ang katapatan ng mga shaman sa kanilang mga amo at nagtanong kung naniniwala pa rin siya. Kinukumpirma ni Selena na ginagawa niya ito, at bahagyang nag-iba ang ekspresyon ng mukha ni Ojin, na parang may kung anong pumasok sa isip niya. Kinaumagahan, umalis sina Ojin at Selena patungo sa pinakamalapit na nayon sa paanan ng bundok. Ang kanilang focus ay nagbabago mula sa pagharap sa naliligaw hanggang sa pagtuklas ng kwento sa likod nito. Ngayon, hinahanap ng aming anak ang dating may-ari ng aso, sa paniniwalang ang pag-unawa sa nakaraan nito ang susi para maabot ito. Bagaman ang oras ay maikli at ang iba pang mga pamamaraan ay tila mas madali, alam niya na ang simpleng pag-drop sa hayop sa pagkain ay hindi gagana. Ang mahina at gutom na katawan ng aso ay nagsasalita ng isang bagay na mas malakas kaysa sa likas na ugali, isang walang patid na bigkis na hindi kayang lampasan ng gutom. Habang naglalakad sila, nag-uugnay ang mga alaala at iniisip sa isipan ni Ojin. Naaalala niya kung paano naglabas ng malumanay na utos ang ilang may-ari para manatili ang kanilang mga alagang hayop, na tinitiyak sa kanila na babalik sila sa lalong madaling panahon, para lang mawala at hindi na babalik. Ang parehong uri ng katapatan at pagkakanulo ay dapat na nasa puso ng paghihirap ng asong ito. Nakita ng ating bida ang mga taong may kakayahang talikuran ang mga taong higit na nagtitiwala sa kanila. At ang ideya ay pinupuno siya ng tahimik na galit. Matatag, ipinangako ng ating bayani sa kanyang sarili na kapag sa wakas ay natuklasan na nila ang may-ari, mapipilitan ng taong iyon na harapin ang kanilang ginawa at masaksihan kung paano nagtiis ang matapat na nilalang na kanilang iniwan. Habang nagsisimula silang magtanong sa buong nayon, mabilis na lumitaw ang isang pattern. Sinabi ng isang lokal kay Ojin na ang isang babaeng nagngangalang asawa ni Gabriel ay hindi na ipagpatuloy ang kanyang trabaho dahil sa asong gumagala sa bundok. Ang mga magulang ay tumanggi na hayaan ang kanilang mga anak na malapit sa kagubatan, natatakot sa kung ano ang nakakubli doon, at maging ang mga dumaraan na mga kabataan ay umalangaw-ngaw sa parehong mga kwento ng panganib. Ang isang matandang lalaki ay hindi malinaw na bumubulong tungkol sa pagkawala ng pera maraming taon na ang nakalilipas, kahit na ang kanyang mga salita ay tila hindi nakakonekta sa iba. Gayunpaman, ang isang katotohanan ay nagiging malinaw. Ang buong nayon ay nagkikimkam ng matinding sama ng loob sa naliligaw. Pagkatapos ng mga oras ng pagtatanong, huminto ang aming anak at si Selena sa isang tahimik na sulok ng kalye. Pagod na marinig ang parehong nakakatakot na mga ulat, nagsimulang maghinala si OJ na marahil ang may-ari ng aso ay hindi talaga taga-nayong ito. Sumang-ayon si Selena, na binanggit na kung wala na, lahat ng nakilala nila ay may karaniwang galit sa hayop. Maya-maya pa ay may lumapit sa kanila na babaeng mahaba ang buhok. Narinig niya ang kanilang mga tanong at, with a solemn expression mentions na hinahanap nila si Jake, the man who once owned the dog. Hinimok niya ang mga ito na sundan siya at inakay sila patungo sa bahay ni Jake. Napansin ni Ojin kung gaano kalayo ang bahay, halos nakatago sa gitna ng mga puno, at ipinaliwanag ng babae na si Jake ay namuhay mag-isa, hiwalay sa mga taga-nayon, kaya naman kakaunti ang nakakakilala sa kanya. Nang marating nila ang maliit na bahay na gawa sa kahoy, huminto siya malapit sa isang maliit na libingan. Sa may pasukan, at tahimik na ibinunyag na namatay si Jake 2 buwan na ang nakakaraan sa isang landslide. Ipinaliwanag niya na wala siyang pamilya at siya mismo ang nag-ayos ng libing. Higit pa rito, iginiit niya na hindi kailanman pinabayaan ni Jake ang kanyang aso. Hindi na lang siya nakabawi.
Inamin din ng babae na minsan niyang sinubukang iuwi ang aso ngunit nabigo. At ngayon ay may lungkot sa kanyang tono, nakikiusap siya na tulungan nila ang hayop na tinatawag niyang Max. Ang bigat ng kanyang mga salita ay bumabaon ng malalim kay Eugene. Isang tahimik na pagsisisi ang pumupuno sa kanya habang napagtanto niya kung gaano niya mali ang paghatol niya sa sitwasyon. Ang ating bayani ay nag-aalay ng isang tahimik na panalangin para sa kapayapaan ni Jake, na nagpapahayag ng kanyang panghihinayang, at gumagawa ng matibay na pangako na ililigtas nila si Max, anuman ang kailangan nito. Nang maglaon, pabalik sa kagubatan, sinabi ni Shuin sa mga opisyal na kararating lang na inaasahan niya sila sa susunod na araw. Pansinin na dapat nilang natapos ang kanilang naunang misyon ng mas maaga kaysa sa inaasahan. Iminumungkahi niya na ipagpaliban ang kanilang kasalukuyang gawain na patayin si Max hanggang bukas. Ngunit ibinasura ng mga opisyal ang ideya. Iginiit ng isa sa kanila na walang dahilan para maghintay at dapat na mahawakan kaagad ang usapin. Dahil hinahamak na ng mga taga-nayon ang aso, dahilan siya na walang utol kung natapos sila ng isang araw ng mas maaga sa schedule. Pagbalik sa bahay ni Jake, pumasok si Eugene at agad niyang napansin ang bango ng halamang gamot na namamalagi sa hangin. Isang malinaw na senyales na si Jake ay isang herbalista. Iminumungkahi ni Selena na kunin ang anumang bagay na nagdadala ng pabango ng may-ari sa ngayon at itinuro ang ilang damit na nakasabit sa malapit. Lumipat ang mga mata ng ating bida sa isang photo frame sa stand kung saan makikita sina Jake at Max na magkasama. Iniisip niya kung ano ang maaaring mangyari sa isang taong nagmamalasakit ng husto sa kanyang aso. Pagkatapos ay napansin ni Selena ang isang litrato sa dingding at itinuro ito. Larawan ito ng isang lalaki na si Drake. She remarks that Jake must have been searching for one. Naalala ng aming anak na nakakita siya ng mandragora sa isang pelikula at ipinaliwanag ni Selena na ito ang halaman na sumisigaw ng isang bihira at napakahirap na specimen na kolektahin. Parehong naaalala ang kakaibang ingay mula sa kagubatan noong nakaraang araw. Sa kabila ng panganib nito, ang lalaking si Drake ay hindi kapani-pani walang mahalaga, isang bagay na pinapangarap ng bawat herbalista na mahanap. Samantala, nakaupo si Max sa harap ng kanyang kuweba, nakatitig sa langit, nalilito sa pag-iisip habang inaalala ang kanyang may-ari. Umuulan noong araw na iyon nang samilong sila ni Jake sa loob ng kuweba. Natawa si Jake sa biglang pagbuhos ng ulan, iniisip kung dapat ba silang maghintay hanggang tumigil ito bago lumabas. Nagsindi ng apoy, naglagay siya ng kumot na lana sa ibabaw ni Max, na sinasabi sa kanya na manahimik o sila ay sipon. Niyakap ng mahigpit ni Max, at si Jake, kahit pagod, ay ngumiti at sinabing maswerte silang nakahanap ng masisilungan. Habang nagmamasid sa paligid, napansin ni Jake ang isang halamang tumutubo malapit sa dingding ng kuweba. Nang makilala niya ang hugis ng mga dahon nito, napagtanto niyang isa pala itong mandragora. Namangha, inamin niyang hindi niya akalain na makakakita siya ng isa sa labas ng mga libro. Tuwang-tuwa, nagpasya siyang umuwi para kunin ang kanyang gamit, sinabihan si Max na maghintay at nangako na babalik siya kaagad. Tumahol ng mahina si Max, ngunit tiniyak siya ni Jake na hindi ito malayo. Nakangiting humakbang siya sa ulan. Pagkatapos, isang biglaang pagguho ng malalaking bato ang bumagsak, na agad na ikinamatay niya. Lumipas ang oras. Ang apoy namatay ang kuweba, ngunit si Max ay patuloy na naghintay ng tapat. Nang sumunod na linggo, dumaan ang ilang turista. Napansin ng isa sa kanila na kanina pa nandoon ang aso. Ipinapalagay nila na siya ay inabandona at nakakaramdam ng awa, nagpasya na pakainin siya, ngunit nang makalapit sila, tumili si Max at umatras sa takot, pinalayas sila. Gulat na umalis ang mga turista na nagbubulungan na ang aso ay mapanganib at hindi katakatakang iniwan ito ng may-ari. Bumalik si Max sa kuweba at muling naupo, naghihintay kay Jake, na hindi niya alam na hindi na siya babalik. Sa kasalukuyan, habang naaalala ni Max si Jake, lumalapit ang mga opisyal. Iminumungkahi ng isa na hindi na kailangang magmadali dahil maggagabi na. Malapit na silang magtungo sa lodge. Nakatayo sa harap ni Max, inihanda nila ang kanilang tranquilizer darts na sapat upang ibagsak ang isang shaman. Nakiusap si Shuin sa kanila na maghintay pa ng isang oras, ipinaliwanag na kumuha siya ng isang tao upang tumulong sa pagsadyap sa aso.
Mula sa nakita ni Shuin, si Max ay hindi kailanman nanakit ng sinuman at isa lamang siyang aso na may kwento. Ang opisyal, hindi kumikibo, ay nagsabi na hindi sila naroroon upang makinig sa kwento ng isang aso. Ang kanilang trabaho ay protektahan ang mga residente, at iyon lang ang mahalaga. Habang itinataas niya ang kanyang baril at pinupuntirya, si Max ay nakapantalon ng husto. Nang malapit ng hilahin ng opisyal ang gatilyo, dumating sina Selena at Eugene, na pinigilan siya. Iginiit ni Selena na dapat nilang iligtas ang ligaw, hindi saktan ito. Sa sandaling iyon, nakita ni Max ang isang ilusyon ng kanyang may-ari na nakatayo sa kanyang harapan, nakangiting malumanay. Ang figure ay nagsasabi sa kanya na siya ay dumating upang kunin siya at si Max ay naghintay ng mahabang panahon. Palibhasay na bigla, si Max ay sumulong, nakabuntot, na naniniwalang nakabalik na ang kanyang may-ari. Humakbang papalapit ang bida namin, mahina at malambing ang boses na inaamin niyang hindi siya ang hinihintay ni Max, ngunit sinabi sa kanya na oras na para umuwi. Isang nag-iisang gabi ang naninirahan sa kagubatan kung saan tumatakbo ang isang USA para sa buhay nito. Hinabol ng isang mabangis na nilalang na ang kumikinang na dilaw na mga mata ay tumatawid sa dilim. Ang matalim na tili nito ay umaalingaw sa mga puno, na bumabasag sa katahimikan ng kakahuyan. Pagsapit ng umaga, nag-ambala ang katahimikan sa loob ng klinika ni Eugene nang may pumasok na customer, galit na humihingi ng tulong sa kanilang alaga. Bumaba ang tingin ng ating bida para makahanap ng ping-ponggang panda na sobrang bigat at halos hindi na ito makagulong. Hindi makapaniwalang ungol niya habang iginigiit ng may-ari na nanghina ang panda at halos hindi na kumakain. 7 pagkain lang sa isang araw ngayon. Bumantong hininga si Eugene, nagbabala na kung hindi ito bumabalik ng malusog na timbang, maaari itong magkasakit ng malubha. Mukhang nabigla ang may-ari, ayaw maniwala, at tinawag ng aming anak ang susunod na pasyente nang hindi nagsasalita. Lumapit si Shuin sa kanyang karaniwang magalang na ngiti, magalang na binabati ang aming pangunahing tauhan. Naalala ni Eugene si Max, ang asong minsang bumaba mula sa bundok matapos mawala ang kanyang may-ari sa kanyang paningin. Si Max ay nagtagal ng ilang araw sa libingan ng kanyang amo, hindi matanggap ang pagkamatay ni Jake, na hinarap ng lahat ng tao sa nayon hanggang sa wakas ay nabuksan niya ang isa na bumisita at nag-aalaga sa kanya, si Shuin. Nang tanungin ni Eugene kung ano ang nagdadala sa kanya doon at kung may nangyari kay Max, tinanggihan ito ni Shuin at sa halip ay nagbunyag ng isang halaman ng mandrake mula sa kanyang bag. May napansin si Selena na kakaiba. Dito, ang ugat nito ay nakalantad sa itaas ng lupa, hindi tulad ng karamihan sa mga mandrake na mas gustong manatiling nakabaon ng malalim. Ipinaliwanag ni Shuin na si Jake bago siya pumanaw ay natuklasan ng mandrake at nagpa siya na panatilihin ito bilang isang sandali. Ngunit nang sinubukan nilang itanim muli, ang mandrake ay patuloy na pinipilit ang sarili na lumabas sa lupa, walang katapusang sumisigaw araw at gabi hanggang sa ang lahat sa nayon ay napilitang magsuot ng earplug. Ang ilan ay dumanas pa ng pagkabasag ng eardrums. Binanggit ni Selena na ang gayong pag-uugali ay maaaring mangyari dahil ang mga mandrake ay kilala na may ugali sa kanilang kapaligiran. Napabuntong hininga si Shuin na ang halaman ay naging imposibleng pamahalaan. Pansinin na ito ay tahimik ngayon lamang dahil ito ay natutulog, ngunit sa sandaling ito ay nagising na nagsimula ang kaguluhan, siya ay nakikiusap kay Eugene na kunin ito. Tumanggi ang ating bida, iginiit na tinatrato niya ang mga hayop, hindi mga halaman, at ang anumang sumisigaw ay hindi rin maituturing na isa. Iginiit ni Shuin na hindi ito halaman o hayop, ngunit isang bagay na mas masahol pa, isang demonyo. Sumagot si Eugene na kung iyon ang kaso, ang simbahan ay magiging isang mas mahusay na lugar upang dalhin ito. Bago magpalitan ng isa pang salita, gumalaw ang mandrake. Si Shuin ay nataranta, sumisigaw na ito ay nagising at nagmamadaling umalis, tumakas sa klinika kasama ang kanyang mga kasamahan bago pa sila mapigilan ng ating bayani. Frustrated, sinumpa sila ni Eugene, bumubulong-bulong na nakita niyang iniwan ng mga tao ang maraming bagay, ngunit hindi isang halaman. Mabilis na tinakpan ni Selena ang mandrake ng isang kalasag na salamin at ipinaalala sa kanya na ang mga mandrake ay mahalagang halamang gamot. Bawat bahagi ng mga ito, mula sa dahon hanggang sa ugat, ay kayang buhayin ang namamatay. Ang aming anak ay nagmumura tungkol sa kanilang halaga kung hindi sila makokontrol. Biglang nagmulat ng mata si Mandrake.
Binalaan siya ni Selena na takpan ang kanyang mga tainga bago ito sumigaw, na natatakot sa kanilang mga eardrum. Si Eugene, na nagpapanik, ay nagrereklamo tungkol sa kanyang nawawalang noise-cancelling headphones at nakabrace sa kanyang sarili. Pero imbes na sumigaw, ngumiti si Mandre. Nalilitong pinagmamasdan niya si Selena habang pinag-aaralan ang gawin ito. Napagtanto niyang tila may gusto ito sa kanya at hiniling sa kanya na ilabas ang kanyang kwintas. Sa sandaling gawin niya, nanlaki ang mga mata ng Mandre at nagsimula itong sumayaw sa tuwa. Halos hindi makapaniwala ang ating bida habang tumatawa si Selena, na nagsasabing mukhang masaya ito gaya ng larwang sunflower na nakita niya. Siya mutters tungkol sa kung gaano kasuklam-suklam ang paghahambing na iyon. Ngunit sinabihan lang siya ni Selena na itaas ito sa kanyang silid sa ngayon. Sa kabila ng kanyang mga protesta, natapos niya iyon. Kinagabihan, isang malakas na katok ang gumising sa ating bayani. Nang kalahating tulog, nagreklamo siya na ang mga pagbisita sa gabi ay dagdag na halaga hanggang sa isang babae ang sumugod na may kasamang isang sugatang aso na dumudugo ng husto. Nang makita ang malalalim na sugat, bumubulong-bulong ang ating bida na ang mga pinsala ay masyadong matindi para matigil ang pagdurugo. Pinaalalahanan siya ni Selena na ang mga dahon ng Mandre ay may malakas na mga katangian ng pamumuo at sa kanyang pagtuturo ay lumalapit siya sa halaman. Pinaghihinalaang pinagmamasdan siya ng Mandre kaya nag-alinlangan siyang iminumungkahi na si Eugene mismo ang magtanong dito. Nagmamaktol siya sa kahangalan ng paghingi ng pahintulot sa isang halaman ngunit ginagawa pa rin niya ito. Sa sandaling humingi siya ng isang dahon, ang Mandre ay ngumiti, sumasayaw, at humihingi ng mahina. Bagamat naguguluhan, kinuha ng aming anak ang dahon at napigilan ang pagdurugo, na nagligtas sa buhay ng aso. Ang babae ay umiiyak ng may pasasalamat habang ang ating bida ay humihikab at sinasabi sa kanya na bumalik para sa follow-up na pangangalaga bago bumalik sa kama. Makalipas lamang ang kalahating oras, isa pang kagyat na katok ang nakakagambala sa kanyang pahinga. Sa pagkakataong ito, isang lalaki ang nakatayo sa may pintuan na may hawak na isang nilalang na USA sa kanyang mga bisig, na humihingi ng tulong. Ang katawan ng mga hayop ay natatakpan ng mga brutal na sugat, at malungkot na binanggit ni Eugene na hindi sila mula sa pangangaso, ngunit mula sa isang taong tila nasiyahan sa kalupitan. Siya mutters tungkol sa isang psychopath na responsable, nakalilito ang mga taga-baryo, na nagtatanong kung iyon ay isang uri ng bagong halimaw. Kapag ang isang maliit na batang babae ay tahimik na nagpapaliwanag na ito ay si Baron, ang alagang lobo ni Doyle na gumagawa ng mga ganoong bagay para sa libangan, ang hindi paniniwala ng ating bida ay nauwi sa galit. Sinusumpa niya ang maharlika, hinihiling na malaman kung paano pinapayagan ang gayong pag-uugali, sumisigaw tungkol sa kakulangan ng mga batas sa proteksyon ng hayop. Ang mga taga-nayon ay nagpapaalala sa kanya na ang Baron ay hindi mahipo, isang maharlika. Ang ating bayani ay lumalaban sa kawalan ng katarungan, sumisigaw tungkol sa kalayaan, batas, at demokrasya, mga konseptong hindi pa naririnig ng iba, hanggang sa paalalahanan siya ni Selena na tumuon sa paggamot sa USA. Makalipas ang isang linggo, sumiklab ang kaguluhan sa labas ng klinika. Ang isang malaking pulutong ay nagtitipon, lahat ay sumisigaw para sa doktor na iligtas ang kanilang mga alagang hayop. Dahil sa pagod at pagod, sumama si Eugene sa kaguluhan, na sinasabing hindi na siya mabubuhay ng ganito at nananawagan para sa isang revolusyon ng uri. Pinangunahan ng aming anak ang mga tao patungo sa mansyon ni Doyle, umawit ng mga akusasyon laban sa Baron at humihingi ng hustisya para sa mga inaabusong hayop hanggang sa dumating ang mga gwardya ng Baron. Kapag tinanong nila ang ating bida, bumubulong siya na ang kanilang katalinuhan ay napakabilis at humakbang pasulong, na inaangkin ang kanyang pangalan. Sa kanyang pagtataka, yumuko ang mga gwardya at magalang na inihatid siya sa kastilyo. Sa loob, nakita niya ang isang napakalaking lobo na pangil ng dugo na nakahiga sa sahig, malubhang na sugatan. Si Baron Doyle ay nakatayo sa tabi nito, desperado, nagmamakaawa kay Eugene na iligtas ang kanyang minamahal na alaga, na nangangako ng anumang kapalit. Natigilan ang ating bida at si Selena, natulala sa mismong nilalang na nagdulot ng labis na pagdurusa. Matapos ang isang linggong pag-atake ng mga hayop, nagtitipon ang mga tao sa bayan, nagbubulungan tungkol sa isang mahiwagang nilalang na nakita sa kanlurang kagubatan.
Kumalat ang mga alingawngaw na ang pinalayas na lobo ay napatay, at ang isang higanteng halimaw na kumakain ng tao ngayon ay nanunood sa kakahuyan, na umaatake sa mga tao pagkatapos manghuli ng mga hayop. Ang takot ay tumatagos sa karamihan. Ang ilan ay naniniwala na ang nayon ay tiyak na mapapahamak at pinag-uusapan ang pagtakas sa mas mababang pamayanan. Iginigiit ng iba na hindi na kailangang mag-alala dahil naglunsad si Baron Doyle ng halimaw na operasyon ng pagsupil. Binanggit nila ang isang napakalaking bitag na nakalagay sa kagubatan at mga sundalo na nagpapatrolya araw at gabi. Pinuri ng mga taga-nayon ang Baron bilang maaasahan. Kumbinsido silang nabubuhay sila ng ligtas sa ilalim ng kanyang proteksyon. Nakikinig ang ating bayani, lubos na nababatid na ang katotohanan ay medyo iba. Naalala niyang nakita niya ang Baron na umiiyak at sumisigaw para mahuli ng kanyang mga tauhan ang halimaw na sumalakay sa kanyang anak habang ang kanyang mga katulong ay nagtatrabaho para pakalmein siya at tahimik na hinahawakan ang sitwasyon. Para kay Eugene, ang eksena ay kahawig ng pagmamanipula ng media mula sa sarili niyang mundo. Tumabi sa kanya si Selena, napansin ang pag-aalala sa mukha nito. Sinasalamin ng aming bida na karamihan sa mga nasugatan na hayop na dinala sa klinika ay inatake malapit sa silangang kagubatan malapit sa nayon, habang ang insidente sa lobo ng Baron ay nangyari sa kanluran. Sa kabila nito, patuloy na itinuon ng mga tauhan ng Baron ang kanilang paghahanap sa kanlurang kakahuyan, hindi pinapansin ang silangan. Hinala rin ito ni Selena. Ang mga taga-nayon ay bihirang tumuntong sa kanlurang kagubatan, isang lugar na sinasabing pinagmumultuhan. Habang nag-uusap sila, tinawag sila ng isang lalaki mula sa glass workshop sa loob. Ibinalita na handa na ang mga bagay na in-order ni Eugene, ang mga syringe. Napaawang sila sa bibig. Reinforced glass na may halong albarium powder, lumalaban sa init at shock. Sinusuri ng ating bida ang mga ito, humanga sa pagkakayari, na tinatawag ang teknolohiya na kahanga-hanga at kamangha-mangha na ang mga ito ay yari sa kamay. Ipinagtapat ng craftsman na mahirap ang proseso at iginiit na hindi na siya makakagawa pa. Binabayaran siya ni Eugene ng mapagbigay, na nagtatag ng isang partnership sa kabila ng pag-aatubili ng lalaki. Unti-unti, napupuno ang klinika ng ilang bagong kagamitan. Nagsisimula ang mga pagsasaayos at sinisiyasat ni Selena ang layout, na nagulat sa organisadong modernong istruktura. Iniisip ng aming anak sa kanyang sarili na sa wakas ay parang isang tunay na ospital ito. Isang araw, pumasok ang lalaki na may dalang mga bundle ng mga halamang gamot. Nagpapakita siya ng iba't ibang may kaakit-akit na epekto. Ang ilan ay humihikayat ng pagtulog kapag natupok o nilalanghap. Ang iba ay pinapaginhawa ang pananakit ng tiyan o pinipigilan ang pag-ubo. At ang isang damo ay may mga katangian ng antiseptiko. Sinuri sila ni Eugene nang hindi makapaniwala, nakitang hindi pangkaraniwan ang kanilang mga epekto. Ang ilan ay nag-usap-usap na gamutin ang mga nakamamatay na sakit. Bulong niya na walang ganito kahit sa mundo niya. Habang kinukot siya ni Selena ang kanyang pag-aalinlangan, biglang may pumasok na babae. Na tinawag si Eugene na pumunta kaagad dahil nahuli na ang halimaw. Sa kagubatan, ang mga sundalo, aso, at Baron Doyle ay nakatayo sa paligid ng basag na bitag. Isang dagandong na tunog ang umaalingaw sa mga puno. Ang mga sundalo ay sumulong, na sinasabing ang halimaw ay na-corner. Habang papalapit ang ating bida, lumilitaw ang anino ng nilalang, tanging ang isang maliit na pas ang umiiyak sa galit. Tumahimik ang lahat. Ang mga sundalo ay nag-aalangan, napansin na ito ay mukhang isang ordinaryong pusa sa kalye, ngunit iginiit ng Baron na ito ang mismong nilalang na nagpasindek sa kanyang lobo, na itinuro ang mga kuko at ngipin nito bilang patunay ng kanyang masamang kalikasan. Napagtanto ni Eugene na seryoso ang mga sundalo habang naghahadya sila ng lambat sa pusa. Nagpupumiglas at umiiyak ang hayop habang tumatawa ang Baron, inutusan itong sunugin. Tumutol ang ating bida, ngunit hinihiling ng Baron na kaladkarin ang pusa ng buhay para sa pampublikong pagpapatupad. Habang pinapanood ang takot na hayop, naalala ng ating bayani ang kanyang sariling mundo kung saan minsang dinala ng isang lalaki ang isang nasugatan na pusa sa kanyang klinika, na ipinaliwanag na dati niyang pinapakain ito sa shopping district bago ito narinig ng isang tao. Tinawag ni Eugene na mga demonyo ang gayong mga tao, na hinahamak ang mga nang-aabuso ng hayop higit sa lahat. Sa kasalukuyan,
Pinupunit ng pusa ang lambat, na nagpasindik sa mga sundalo habang sumisigaw sila upang bitag muli ito. Biglang may naisip ang anak namin. Sinisigawan niya ang lahat na. Takpan ang kanilang mga bibig at ilong, pagkatapos ay itinuro ang noo ng pusa. Ang isang peklat na hugis tulad ng letrang M ay bahagyang kumikinang sa itaas ng kilay nito. Idineklara niya itong marka ng isang dakilang demonyo, ang isa na nagdudulot ng pandaigdigang salot, ang marka ng Gona, ang dakilang pandemya. Idineklara ni OG na ang pusa ay isang demonyo, ang mismong sagisag ng malaking salot, na sinasabing ang impeksyon ay unang kumalat sa pamamagitan ng mga daga. Pagkatapos ay ipinasa sa isang pusa na lumamon sa mga nahawa ang daga at sumipsip ng kanilang madilim na salamangka, na naging isang mas malakas na carrier ng sakit. Ayon sa ating bida, ang pasang ito ang pinagmulan ng darating na sakuna. Sa sandaling magsimulang kumalat ang sakit, binabalaan niya ang kalahati ng populasyon ay mawawala. Ang mga tao ay handa na upang patayin ang pusa, makinig sa hindi paniniwala. Tinutuya ng mga sundalo ang kanyang pag-aangkin. At kahit si Baron Doyle ay pinipilit ang katotohanan, nagdududa sa kwento ng ating bida. Sa kabila ng kanilang pag-aalinlangan, naninindigan si Eugene, na inaalala ang isang mundong katulad nito na minsan ay nakipagdigma laban sa isang katulad na salot, isang mundong puno ng mga maskara, takot, at kaguluhan. Iginiit niya na ang nilalang ay maaaring talagang nagdadala ng demonyong enerhiya, ngunit sapat pa itong bata para sugpuin. Idinagdag ng aming anak na sa kanyang mundo, isang lunas ang natagpuan, at ang parehong ay maaaring posible dito. Bumaling kay Selina, tahimik na umaasa si Ojan na babalikan niya ang kanyang bluff. Mahinahon niyang ipinapaliwanag na sa dugo ng pusa at tamang mga halamang gamot, posibleng makagawa ng lunas. Sa panlabas na komposisyon, ang ating bayani ay nag-aalala na ang kanyang pandaraya ay maaaring mabaigo. Kinukot siya ng mga sundalo ang kwento bilang kamangmangan. Ngunit bago tumaas ang tensyon, binibigyan ng Baron si Eugene ng 1 linggo. Sa loob ng panahong iyon, pagalingin niya ang nilalang at iharap ito sa kastilyo, pagkatapos nito ay papatayin ang pusa sa publiko. Bumalik sa klinika, ang aming bida ay huminga ng maluwag, pinasasalamatan si Selina para sa kanyang mabilis na pag-iisip at humanga sa kung gaano siya kakumbinsi na naglaro kasama. Sumagot siya na hindi siya nagsinungaling. Sa teknikal, ang isang lunas ay maaaring gawin gamit ang nilalang at mga ugat ng mandrake, kahit na ito. Mangangailangan ng daan-daang mandrake. Tinanong niya kung bakit gusto niyang iligtas ang hayop, nagbabala na kapag nagising ito, maaaring imposibleng makontrol ang lakas nito. Ipinaliwanag ni OG na hindi ang pasang ito ang may pananagutan sa mga pag-atake sa nayon. Nagpakita siya ng mga talaan ng mga pinsala sa hayop, na itinuturo na ang mga sugat ay magkaiba sa laki at hugis mula sa mga sugat na maaaring naidulot ng pusa. Ang pattern ay nagmumungkahi ng isang ganap na naiibang mandaragit. Mabilis na napagtanto ni Selina ang katotohanan. Si Magma, ang lobo ni Baron Doyle, ang tunay na salarin, at ipinagtanggol lang ng pusa ang sarili. Sumang-ayon ang ating bida, ngunit napaghihinalaang ang Baron, na minsang nagtago ng mga pag-atake ni Magma, ay biglang sinisisi ang isa pang halimaw at nagsimula ng pampublikong pangangaso. Hinala niya ang pamamaril ay isang panakip lamang na ang pusa ang tunay na target. Napansin ni Selina na ito ang magpapaliwanag kung bakit gusto ng Baron na mahuli ng buhay ang nilalang sa halip na patayin, at kung bakit madali niyang tinanggap ang nanginginig na paliwanag ni Eugene. Ang pananalita tungkol sa kanyang malamaya na kasinungalingan ay nakakainis sa ating bayani, ngunit ang kanyang atensyon sa lalong madaling panahon ay lumipat sa mga sugat ng pusa. Ang peklat sa noo nito ay hindi isang normal na pinsala, at ang mga lumang marka sa mga binti nito ay nagpapahiwatig. Nang pangmatagalang pagdurusa, nagpasya siyang alisan ng takip ang katotohanan tungkol sa dinanas ng nilalang na ito. Pinagmamasdan siya ng mabuti ni Selina, na pagtanto na hindi siya ang sakam, walang malasakit na veterinaryo na dati niyang pinaniwalaan. May kahinahunan ang paraan ng paghawak niya sa hayop hanggang sa biglang niyakap ng aming anak ang pusa, ibinaon ang kanyang mukha sa balahibo nito at tinawag itong malambot at mainit. Binura ng eksena ang dating impresyon ni Selina, na kinukumbinsi siya na si Eugene ay sadyang baliw. Habang ang kalapit na Mandre ay nagbabaga sa selos. Kinaumagahan, umalangaw-ngaw ang nakakatakot na iyak mula sa labas ng klinik.
Ang mga tao ng bayan ay nagtitipon, nagbubulungan sa pagkamangha at takot tungkol sa mga kakaibang tunog. Mabilis na kumalat ang mga alingaw-ngaw, na nagsasabing ang ating bayani ay nakikipaglaban sa isang demonyo at nililinis ang pinagmulan ng salot. Sa loob ng ilang oras, binago siya ng opinyon ng publiko bilang isang alamat, isang wizard mula sa ibang mundo. Ang karamihan ay sumisigaw ng kanyang pangalan, na tinatawag si Kim Ojin bilang ang dakilang wizard. Sa loob ng hindi alam ang lumalalang kaguluhan, sinusubukan ng ating bida na pakainin ang pusa, ngunit muli itong kumamaw sa kanyang mukha. Naiinis sa kanya ang init ng ulo ng nilalang, ngunit napansin niyang mas maliit ito kaysa dati. Itinuro ni Selena na ang laki at bigat nito ay parehong nabawasan sa nakalipas na 3 araw, at iniisip niya na maaaring nawawalan ito ng lakas ng demonyo. Ojin concludes ito ay simpleng gutom. Pinasisiglo ng gutom ang galit nito, nasusunog ang enerhiya at pinalalalim ang gutom nito sa isang mabagsik na ikot. Habang hinahangad ng ating bayani ang malademonyong merienda na kilala bilang Kororo, biglang sumakit ang kanyang dibdib. Ang kwintas ng dragon sa kanyang leeg ay kumikinang, naglalabas ng liwanag na naninigas sa isang pamilyar na mala-tsokolate na pagkain. Ang merienda ay dumiretso sa bibig ng pusa, at nagsimula itong masayang ngumunguya. Ojin, gama ng loob, ay patuloy na pinapakain ito ng lumalagong pagmamahal habang si Selena ay nanunood ng tahimik na hindi makapaniwala. Habang kumakain ang pusa, ang peklat sa noo nito ay nagsisimulang lumiwanag ng mahina. Natigilan si Selena, biglang napagtanto na ang lahat ay may katuturan. Ang nilalang na nauna sa kanila ay hindi lamang isang pusa. Si Manoceros, ang may sungay na leon, ay minsang naghari bilang isang gawa-gawang hayop noong panahon kung kailan naglaho ang mga dragon at ang mana ay lumundag sa buong mundo. Iginagalang bilang sagrado, biniyayaan ng kanilang mga sungay ang mga tigang na lupain ng tubig at ginawang liwanag ang kadiliman. Hawak ng kanilang mga puso ang mahimalang kapangyarihan upang makabuo ng mana, at ang sungay sa kanilang mga noo ay nagsilbing isang banal na daluyan kung saan dumadaloy ang enerhiya na iyon. Ngunit ang mga nang-ahas na hawakan sila ay nakatagpo ng hindi may iwasang kamatayan. Matapos ang matinding tagutom sa mana, ang kanilang uri ay unti-unting nabawasan, na pinipilit silang itago ang kanilang sarili bilang mas maliliit na nilalang upang mabuhay. Kahit na nanghina, hindi nawala ang pagmamalaki sa kanila. Kanilang banal na angkan at hindi kailanman mapaamo ng mga mortal maliban sa isang nilalang, ang espiritu ng pagpapagaling. Sa klinika, ang maliit na pusa ay sa wakas ay dumaan sa dumi at si Ojin, nakahinga, pinuri ito habang nagpapakain sa churro. Si Selena, na nanunood, ay nagtataka kung matalino na patuloy na akitin ang nilalang gamit ang malademonyong pakikitungo. Nang gabi ring iyon sa mansyon ni Baron Doyle, isang especially iya ang nagulat sa kanya na ang pusa ay masunuri na kumakain at ang aming anak ay hawak ito sa kanyang mga bisig na parang bata. Ang Baron, nagdududa, ay nakikinig. Habang ang kanyang mga sundalo ay lumuluhod sa tabi niya. Hindi mapakali ang boses nila. Pinag-uusapan nila ang tungkol sa leon ng Diablo at ang sabi-sabing salot, nagbabala na maaaring hindi karaniwan ang nilalang. Naaalala nila na walang sinumang tao ang nagpaamo ng Monokoro, kahit isang mahina. Sa pinakamasamang kaso, ang mana sa loob ng kanilang mga katawan ay maaaring masira sa lason, na ginagawa itong mga buhay na bomba. Ang kanilang kapangyarihan, sabi nila, ay maaaring magdulot ng pagkawasak ng isang buong bansa. Naalala ni Baron Doyle, na hindi mapakali, ang mga salita ni Ojin tungkol sa isang salot na minsang tumupok sa kanyang mundo, isang labanan ng sangkatauhan sa loob ng maraming taon. Naalala rin niya na tinatanggihan daw ni Monokoros ang lahat ng pagkain na inaalok ng mga tao. Ngayon ay nagsisimula na siyang magtaka kung alam ba ng ating bida ang isang bagay na hindi alam ng iba. Kinaumagahan, ang klinika ay umuugong ng may aktibidad. Ang bagong katulong na si Pio, na gumaganap bilang receptionist, ay tumawag sa susunod na pasyente na pumasok sa silid ng pagsusulit. Ang espasyo ay parang buhay na buhay at organisado, tulad ng nararapat sa isang tamang klinika. Samantala, pinagalitan ni Selena ang isang maingay na pasyente na ang hayop ay tumangging manatili. Lumalaki ang kanyang pagkairita at sa isang kislap ng init ng ulo, pinatahimik niya ang kaguluhan sa pamamagitan ng mahika, na ikinagulat ng lahat. Si Ojin ay nanunood, natatakot,
habang inuulit niya ang kanyang spell sa isa pang customer, na lumikha ng kaguluhan sa loob ng klinika. Pagkatapos, nang walang babala, humiling si Selena ng isang biglaang kalahating araw na bakasyon at nawala muli. Nang maglaon, natuklasan ng ating bida ang kanyang sulat kamay na tala na nagdedeklara ng kanyang pagliban ng walang pahintulot. Ang palpak na kaligrapya ay nagpapasigla lamang sa kanyang pagkabigo. Sinabi niya na kahit ang mga tunay na veterinaryo ay hindi kumilos ng hindi propesyonal, desperado para sa tulong. Kaya naman nanawagan siya kay Pio, isang malapit na kakilala, na pansamantalang punan. Sa kanyang sorpresa, pinatunayan ni Pio ang napakahusay na kakayahan, humahawak ng mga kliyente, nagbubuhat ng mga supply, at nagpapanatili ng kaayusan ng may masayang sipag. Ang kanyang etika sa trabaho ay labis na humanga sa ating bayani kaya't sinimulan niya itong isaalang-alang para sa isang permanenteng posisyon. Sa gitna ng abalang araw, may napansin si OG na kakaiba. Ang klinika, na karaniwang puno ng mga ingay ng hayop, ay biglang tumahimik. Kinaumagahan, ang misteryo ay nagbubunyag ng sarili kapag bumalik ang isang pamilyar na pasyente. Pinping ang hamster, hindi makapaniwalang nakatingin si Ojin. Ang nilalang na dating halos kalahating kilo ay lumilitaw na ngayon ng 10 beses na mas malaki, halos kasing laki ng isang maliit na aso. Nagtataka siya ng malakas kung naging panda na ba ito. Itinama siya ng may-ari, tinawag itong flopper dog. Noon lang napagtanto ng aming anak na sa mundong ito, iba ang pangalan ng mga hamster. Ang may-ari, na naguguluhan sa kanyang reaksyon, ay nagtanong kung alam niya kung ano ang flopper. Sinubukan ni OG na pagtakpan, ngunit maayos na pumasok si Pio, ipinaliwanag na siya ay nagmula sa ibang mundo. Kaya naman gumagamit siya ng iba't ibang mga termino at kung bakit ang kanyang kaalaman sa medisina ay higit sa lokal na pangunawa. Flattered, ang ating bida ay nakikinig habang ang may-ari ay naghihinuha na siya ay nag-aral sa ibang bansa. Proud at amused, kinuha niya agad si Pio bilang permanent staff member. Pagbalik sa Pingping, sinuri ni Ojin ang sobrang laki nitong katawan. Ang nilalang ay mukhang malusog, kahit na ang hindi pangkaraniwang kulay at laki nito ay nagtataas ng mga katanungan. Siya speculates maaaring ito ay hinihigop ng ilang uri ng paglago magic. Habang pinagmamasdan niya, ang pusa sa tabi niya ay halatang nagseselos at tumalon patungo sa hamster. Sa sandaling makipag-ugnayan ito, nahahati si Pingping sa 3. Magkaparehong kopya. Nag-freeze ang lahat sa klinik. Pilit na pinoproseso ni Ojin ang kanyang nakikita. Mentally protesting na nilalabag nito ang bawat batas ng physics na alam niya. Ang may-ari, tuwang-tuwa, ay niyakap ang 3 nilalang, na ipinahayag na pagkatapos ng mga taon ng pangungulila, sa wakas ay may pamilya na si Pingping. Ang isa sa mas maliliit na kopya ay tumatawid sa silid, na nag-trigger ng magulong habulan sa klinika. Ang maliliit na katawan ng nilalang ay nagpapabilis sa kanila, na nagdaragdag sa kaguluhan. Biglang bumalik si Selena, out of nowhere. Sa walang kahirap-hirap na katumpakan, nakuha niya ang lahat ng 3, 2 sa kanyang mga kamay at isa sa pagitan ng kanyang mga ngipin at idineklara ang mga ito na bloops. Nang tanungin ang kanilang pinagmulan, inamin ng may-ari na natanggap niya ang nilalang bilang regalo mula sa kanyang ama. Hindi alam ang tunay na kalikasan nito, nagpasya si Selena na panatilihin ang mga ito para sa pagmamasid, na tinitiyak sa may-ari na walang pinsalang darating sa kanila. Idinagdag ni Ojin na ang klinika ay hindi kailanman nagsasagawa ng hindi etikal na mga eksperimento at walang nangyayari ng walang pahintulot ng isang tagapag-alaga, kahit na sa loob-loob niya ay nagtataka siya kung bakit siya ang gumagawa ng mga moral na talumpati. Nang maglaon sa gabing iyon, ipinaliwanag ni Selena na ang mga bloop ay hindi natural na mga nilalang, ngunit ang mga artificial na nilalang na nilikha ng isang baliw na salamangkero noon pa man. Ang ating bayani ay namangha, na pagtatanto kahit na ang mundong ito ay may sariling mga siyentipikong walang kabuluhan. Iginiit ni Selena na ang salamangkero ay hindi lubos na masama, naligaw lamang ng landas, at ang kanyang mga nilikha, kahit na hindi matatag, ay hindi kailanman sinadya upang saktan. Nagkomento si OG na ang bloops ay dapat na nawala isang siglo na ang nakalipas at nagulat na makatagpo ng isa pagkatapos ng napakatagal na panahon. Mas lalo siyang nauusisa at bigla niyang tinanong si Selena kung ilang taon na siya. Bago siya makasagot, isang kakaibang gurgling ang nagmumula sa malapit na skunja. Ang ating bida ay lumingon dito na may pag-aalala,
para lamang sa isang katok na humadlang sa kanya. Mula sa likod ng pinto, isang boses ng sundalo ang nagpahayag na dumating na si Baron Doyle. Habang papasok si Lord Baron sa klinik ni Eugene, na nagdedeklara na ilalabas niya ang halimaw, ang ating bida ay natangay ng tahimik na takot. Napunit sa pagitan ng pagtatago ng pusa o pagtulong dito na makatakas sa loob ng linggo. Wala siyang oras para maghanda. Ang bawat sandali ay nilalamon ng pag-aalaga sa nilalang. Pinilit na ngumiti ng kaba, magalang na binati ng ating bayani ang Maharlika, ang kanyang isip ay lumilipat kay Selina, na wala na at iniwan siyang harapin ang gulo ng mag-isa. Ang Baron ay nakaupo ng mabigat, hindi interesado sa mga kasiyahan, tinatanggihan kahit ang alok ng tsaa at hinihiling na makita kaagad ang halimaw. Nag-aalangan si Eugene, bumubulong na hindi pa tapos ang paggamot, ngunit malamig na itinuro ni Baron na kung bukas pa ang klinika, dapat kumpleto ang lunas. Mabilis na nag-imbento ng ligaw na kwento ang aming anak. Ang isang sakuna sa panahon ng exorcism ay naging sanhi ng isang misteryosong imprint na lumitaw sa pagitan niya at ng pusa, na nagbubuklod sa kanila upang hindi na sila mapaghiwalay. Nagpalitan ng pag-aalinlangan ang mga tauhan ni Baron, na nagbubulungan na baka baliw na siya para umasa na may maniniwala sa ganoong kalokohan. Napagtatanto na ang kanyang kwento ay nahuhulog na, ang ating bida ay nagbabago ng mga taktika, na nagtatanong kung bakit may isa pang itim na pusa na ikinulong si Baron sa kanyang piitan. Ang akusasyon ay bumulaga sa Maharlika. Saglit na hamina ang kanyang kalmado. Mas pinilit ni Eugene, na inakusahan siyang may balak na ipagpalit ang totoong pusa sa isang inosente. Si Baron, nagalit at nagtatanggol, ay itinanggi ito, na inilipat ang sisi sa pamamagitan ng paggiit na ang mga pag-atake ng hayop na sumasakit sa nayon ay hindi sanhi ng Sonja, kundi ng sariling kawalang ingat ni Eugene. Itinuturing ng ating bayani na ang tunay na salarin ay ang sariling lobo ng Baron, na gumagawa ng isang medikal na chart bilang patunay. Ang mga sugat sa mga biktima ay tugma sa kuko ng lobo. Inagaw ng isa sa mga lalaki ang mga dokumento, pinunit ang mga ito, at tinutuya. Kanya. Ang ating bida ay maaari lamang magngangalit ng kanyang mga ngipin, tahimik, na sampay ng kakulangan ng mga digital na tala sa mundong ito. Biglang itinabi ng isa sa mga tauhan ni Baron si Eugene, at lumapit sa kulungan ni Sonja. Ang pusa ay sumisidsit at humahampas, na kinukulit ang nanghihimasok. Ang pag-iisip ng aming anak. Ang pagpapatawag ng isang steel carrier ay maghahayag ng labis, at anumang pahiwatig ng mga armas ay maaaring magpalala ng mga bagay. Hinawakan niya ang palawit sa kanyang leeg, pinagtatalunan kung ipagsapalaran ang paggamit ng kapangyarihan nito, alam niyang maaaring baguhin ng ganoong hakbang ang lahat. Bago gumawa ng desisyon, bumukas ang pinto. Pumasok ang ilang duwende, sa pangunguna ni Selina at isang matangkad na lalaki na may mahabang puting buhok. Ang boses ng mga bagong dating ay tumunog na may awtoridad habang inuutusan niya ang lahat na tumayo. Agad siyang nakilala ni Baron, ang insignia ng World Tree, ang monocircle na nakaukit sa kanyang noo. Lahat ng marka ng Kalan, pinuno ng kataas-taasang ahensya ng pag-inspeksyon ng Western Continent at tagapag-alaga ng Athetheran Order. Nauutol na pagbati si Baron, na tinatakpan ang kanyang pagkabalisa sa pamamagitan ng isang sarkastikong pahayag tungkol sa kabalintunaan ng gayong sagradong utos na lumilitaw sa isang malabo na klinika. Nang iinsalto si Eugene, ngunit pinipigilan niya ang kanyang dila. Inihayag ni Kalya na sila ay dumating bilang tugon sa mga ulat ng isang nanganganib na banal na hayop. Tumitig ang ating bida, saglit na nag-ambala sa tila hindi tunay na duwende, na parabang isang karakter sa pelikula ang nabuhay. Malamang na ito ang dahilan kung bakit nawala si Selina ng ilang araw. Nang ipasa niya ang hole kay Kalan, tumama ang realisasyon. Ang kanyang mahinang mga tainga ay palaging isang palatandaan. Isa rin siyang duwende. Binabalaan ni Selina ang kanyang superior na mag-ingat, iginiit na ang pusa ay mapanganib na mabangis. Sinimulan ni Killian ang isang incantation na nakapalibot sa Sonja sa isang globo ng asul na liwanag. Habang ang nilalang ay bumangon ng walang timbang, sinusuri niya ang sugat sa korona nito. Binanggit na ito ay kahawig ng cross-section ng isang sangay ng puno sa mundo, ang markang iniwan ng isang mana extractor, isang aparato na ginagamit upang maubos ang kakanyahan ng mga sagradong nilalang. Ang kanyang kalmadong kilos ay naglaho sa galit nang lumingon siya kay Baron,
hinihingi na malaman kung siya ang pumutol kay Sanjo, ang sungay ng mga Mono-Zero. Ang Maharlika ay nanginginig, nagpoprotesta sa kanyang kawalang kasalanan, pagkatapos ay tumakas sa gulat kapag pinindot pa. Ang ating bida ay nagmasid sa pagkamangha, napagtanto ang kapangyarihan at impluwensya ng mga duwende dito kahit na higit pa sa mga Maharlika. Hindi niya maiwasang matuwa sa ipinakita. Samantala, sinabi ni Kala na kakaunti lamang ng mga sandata ang maaaring makapinsala sa isang banal na hayop kaya, at nangangako na ang katotohanan ay malalaman sa lalong madaling panahon. Nagpasalamat siya kay Ojan sa pagprotekta sa nilalang at ibinalita na dadalhin nila ang mga Monokoro sa ilalim ng kanilang pangangalaga. Bago pa sila makakilos, sumisikat ang enerhiya ni Sanja. Binasag ng pusa ang mahiwagang hadlang, humakbang pasulong, at ibinaon ang sarili sa mga bisig ng ating bayani, palapit na parang takot na iwan siya. Ang mga duwende ay nanigas sa hindi paniniwala, isang sagradong nilalang na naghahanap ng aliw mula sa isang tao. Napakapit si Sanji sa kwintas ni Ojen, nanginginig ang katawan. Nanliit ang tingin ni Kalan habang pinag-aaralan ang pendant, namumungay ang pagkilala sa kanyang mga mata. Bulong-bulungan niya sa mga kasama niya na totoo ang mga tsismis at mas malaki pa sa inaasahan ang implikasyon nito. Ang ating bida ay hindi mapalagay sa ilalim ng pagsisiyasat. Ito ang parehong hitsura na ibinigay sa kanya ng kanyang propesor sa universidad bago sinubukang i-recruit siya para sa graduate school. Maging si Selena ngayon ay pinagmamasdan siya ng hindi mabasang mga mata. Pagkatapos ng isang paghinto, nagpa siya si Kalya na ipagkatiwala si Sanjay kay Ojin, na nagpapaliwanag na bagaman ang karaniwang pamamaraan ay ang pagdadala ng kapwa-tao at hayop sa punong tanggapan para sa pagsisiyasat, ang presensya ni Selena ay nagbibigay inspirasyon sa sapat na pagtitiwala. Nagkibit-balikat lang siya, halata ang pagkabagot niya. Ang aming anak na lalaki ay hindi maaaring makatulong ngunit tanungin ang kanyang kawalan ng sigasig, nagtataka kung paano siya namamahala upang manatiling kalmado sa lahat ng bagay. Si Kalyan ay gumaganap. Isa pang spell, nag-conjuring ng isang maselang kwintas at inilagay ito sa leeg ni Sanja. Ang alindog ay bahagyang kumikinang na may proteksyong mahika na idinisenyo upang tulungan ang nilalang na mabawi ang kapangyarihan sa halip na ang nawalang sungay nito. Namimilipit si Sanja, halatang inis sa adorno. Ipinaliwanag ng isa sa mga duwende, ang enchantment ay naglalaman din ng emergency signal, na nagbibigay daan sa kanila na makadama kaagad kung ang nilalang ay nasa panganib. Namangha si Ojin sa kanilang mahiwagang pagiging sophisticado. Ito ay halos isang automatikong sistema ng pagsadyag. Pagkatapos ay gumawa si Kalyan ng singsing at inihandog ito sa ating bayani bilang tanda ng pasasalamat, na ipinapaliwanag na kabahagi ito ng awtoridad ng pamilyang Celestian kasama ng katulad na mahika ng proteksyon. Tinanggap ni Ojin ng may pag-aalinlangan, kalahating pinarangalan, kalahating nababalisa tungkol sa kung anong mga pasanin ang maaaring idulot ng regalo. Magiliw nang umiti si Kalan at pilit na inilalagay ito. Kahit awkward, pinapayagan ito ng ating bida. Ang mga duwende ay bumulong-bulong sa kanilang pagsang-ayon, napansin na ang singsing ay ganap na nababagay sa kanya. Sinulyapan niya ang kumikinang na banda sa kanyang daliri, hindi pa rin sigurado kung anong uri ng kapalaran ang kanyang natapakan. Si Kim Ojin ay walang asawa mula nang ipanganak, at ngayon ang unang singsing ng kanyang buhay ay nakapatong sa kanyang kamay. Ang singsing ng duwende na kumikinang ng mahina sa mahika na tila napakahina. Isang bagay tungkol dito ang nagpapabagabag sa kanya. Sinusubukan niyang tumanggi ng magalang, humihingi ng paumanhin at sinasabing hindi niya matatanggap ang gayong regalo. Nagtataka si Kian, nagtanong kung bakit, ngunit ipinaliwanag ng ating bida na bilang isang taong gumagawa sa kanyang mga kamay, ang mga accessory ay nakakasagabal lang. Iminumungkahi ni Kalya na isipin niya ito bilang baluti sa halip na alahas, bagaman sa loob-loob niya ay napapansin niya na si Ojin ay tila ganap na wala sa ugnayan. Gayunpaman, ang ating bida ay naninindigan, na inuulit na ang pagsusuot ng anumang bagay sa kanyang mga kamay ay makagambala sa kanyang trabaho bilang isang doktor. Hindi na nakipagtalo pa si Kellen. Sa halip, bumulong-bulong siya ng isang maikling awit, at ang singsing ay natunaw sa liwanag, na muling hinubog ang sarili sa isang tato sa daliri ni Ojan. Mukhang hindi inaasahang call. Inutusan siya ni Kalen na ilagay ang sagisag sa kanyang puso at sabihin ang pangalan ng kanyang pamilya.
Kapag ginawa ni Ojen, kumikinang ang kanyang daliri at may lumilitaw na holographic projection ng Kalan sa kanyang harapan. Ipinaliwanag ng duwende na ang magic na ito ay nagbibigay daan sa malayong komunikasyon. Isang spell para sa paghahatid ng boses at imahe at nag-aanyaya sa kanya na subukang sabihin ang liwanag. Inulit ng aming anak ang salita at isang maliit na sinag ang pumutok mula sa kanyang daliri. Ang mga duwende ay nanunood na may mahinang amusement habang tuwang-tuwa siyang iwinawagayway ang kanyang kamay, na talagang humanga sa spell. Tinitiyak sa kanya ni Kalyan na may iba pang mga function na matutuklasan niya sa paglipas ng panahon, ngunit ang pinakamahalaga ay ang proteksyon na enchantment na nakatali sa loob nito. Ipinahayag ni Ojen ang kanyang pasasalamat, na hindi pa rin nasisiyahan sa kung paano nabago ang singsing sa isang tato na pakiramdam ay napaka-advance. Si Selena ay mukhang natuwa, naaalala kung gaano siya tumanggi sa singsing, ngunit ngayon ay tila nalulugod sa resulta. Nalipat ang atensyon ni Kalyan sa kwintas na nasa leeg ng ating bida, at ang kuryosidad ay dumampi sa kanyang mukha. Nang ipaliwanag ni Ojen na galing ito sa isang dragon, natigilan ang mga duwende. Ang mga dragon ay pinaniniwalaang naglaho 1,000 taon na ang nakalilipas. Nilinaw niya na ganoon din ang narinig niya, ngunit ipinaliwanag niya na minsang tinatrato niya ang may sakit na alagang hayop ng dragon bilang isang manggagamot. Bilang kapalit, ibinigay sa kanya ng dragon ang kwintas at nangakong pauwiin siya. Pero sa halip, hindi sinasadyang napunta si Ojin sa mundong ito. Napagtanto muli kung gaano kalalim ang pagkaunawa ng lahat dito sa Mahika. Nagtatanong ang ating bida kung may nakakaalam kung paano siya ibabalik. Bago siya matapos, lahat ng tatlong duwende ay tumitig sa kanya na nanlalaki ang mata, pagkatapos ay lumuhod. Nagsisimula silang umawit ng may paggalang sa diwa ng pagpapagaling, pinasasalamatan ang kapalaran sa pagbibigay sa kanila ng karangalan na makilala siya. Nanlamig si Ojin sa pagkataranta. Talagang iniisip nila na siya ay isang uri ng banal na nilalang. Ang aming anak na lalaki ay tumututol, iginiit na sila ay nagkakamali. Isa lang siyang ordinaryong tao na nahuli sa kamalian ng dragon, at ang alaga ng dragon ay hindi man lang malubha ang sakit, napabayan lang. Gayunpaman, itinuro ni Kalyan na nakatanggap pa rin siya ng kwintas na puno ng kapangyarihan ng dragon. Bulong ni Ojen na tinanggap lang niya ito para sa mga gastos sa paglalakbay matapos itapon sa ibang mundo na labag sa kanyang kalooban. Mataimtim na hinawakan ni Kalyan ang kanyang kamay at ipinaliwanag na nahaharap ang kanilang mundo sa isang matinding krisis. Mana, ang sagradong enerhiya na nagpapanatili sa lahat ng buhay, ay kumukupas. Sa sandaling ito ay damaloy ng sagana, ngunit mula nang mawala ang dragon, ito ay lumiit, na naging sanhi ng paglaho ng mga banal na hayop, at ang mismong mundo ay malalanta. Kung magpapatuloy ang pagkaubos, hindi mabubuhay ang susunod na henerasyon. Upang labanan ito, binuo ng mga pinuno ng mundo ang Athetheran Order, isang organisasyong nakatuon sa pagpapanatili ng mana at pagpapanumbalik ng balanse. Ang ating bida, kalahating nakikinig, ay binibigyang kahulugan nito bilang isang mahiwagang ahensyang pangkalikasan. Patuloy na sinasabi ni Kalyan na ang sinaunang alamat ay nagsasalita tungkol sa espiritu ng pagpapagaling, isang pagkakaroon ng awtoridad. Ng dragon na balang araw ay magliligtas sa mundo. Pagkasabi niya nito ay nabaling ang lahat kay Ojen. Itinuro niya ang kanyang sarili na hindi makapaniwala, nagtatanong kung siya ba talaga ang ibig sabihin ng mga ito. Mataimtim na tumango si Killian, na nagpapatunay na ilang siglo na nilang hinihintay ang kanyang pagdating. Sinisikap muli ng ating bayani na ipaliwanag na sila ay lubos na nagkakamali, ngunit ang mga duwende ay umuyuko ng malalim, ipinangako ang kanilang buhay sa paglilingkod sa diwa ng pagpapagaling. Ang pamilyang Celestian at ang Athetheran ay nag-utos na parehong nanumpa na protektahan siya. Nararamdaman ng ating bida ang bigat ng kanilang debosyon na dumudurog, ang kanyang mga iniisip ay umiikot. Gusto niyang sumigaw na kalokohan lang ang lahat, na baka baliw ang dragon na nagdala sa kanya dito. Sa loob-loob niya, sinusumpa niya ang nilalang, iniisip kung anong klaseng biro ito. Kinaumagahan, ang kaguluhan ng mga banal na hindi pagkakaunawaan ay nagbibigay daan sa pamilyar na gawain ng kanyang klinika. Dumating ang isang customer na may dalang lumilipad na isda at ipinaliwanag na hindi na ito maaaring lumipad. Sinuri ito ng mabuti ni Ojin at natukoy na maayos ang nutrisyon nito. Ito ay simpleng pagtanda,
Mukhang nabigo ang may-ari, nagtatanong kung may anumang paraan para pabagalin ang proseso o tulungan itong makabalik sa paglipad. Malumanay na ipinapaliwanag ng ating bida na ang pagtanda ay natural at hindi maiiwasan, isang bagay na dapat tanggapin. Nag-alinlangan ang may-ari, pagkatapos ay ipinagtapat na ang kanyang nakahiga na ama ay mahilig sa lumilipad na isda sa buong buhay niya. Minsan ay nagpalaki siya ng ilan, ngunit mula nang magkasakit, isa-isa silang nanghina, at ngayon ay isa na lang, si Lumi, ang natitira. Siya ang proposal ng ina. Ilang dekada na ang nakalilipas, nang hilingin ng kanyang ama ang kanyang ina na pakasalan siya, pinakawalan niya si Lumi sa kalangitan sa gabi, ang kanyang kumikinang na mga palikpik na kumikinang na parang bituin. Noon, ang mga lumilipad na isda ay maaaring naglalabas ng liwanag habang sila ay pumailan lang, na ginagawa silang mahalagang mga kasama sa mga pagdiriwang at pagdiriwang. Sa pakikinig, naisip ni Ojen na ang pagmumungkahi gamit ang isang isda sa halip na isang singsing ay parang hindi kaakit-akit. Habang ipinaliwanag ni Selena na minsan ay itinuturing itong romantiko, bahagyang ngumiti ang may-ari, inaamin na hindi na. Ipinagpapatuloy niya na sinasabi na pagkatapos ng pagpanaw ng kanyang ina, ang kalusugan ng kanyang ama ay hamina, at ngayon ay ginugugol niya ang kanyang mga araw sa paghihiwalay, na nag-aalaga sa kanyang natitirang isda. Kamakailan, inamin ng ama ng may-ari na kung mawawala ng kakayahang lumipad si Lumi, wala na siyang dahilan para mabuhay. Kinikilala ng aming anak ang kalungkutan sa likod ng kwento, tulad ng huling dahon na nakakapit sa sanga bago ang taglamig. Si Selena, na hindi natitinag, ay nagmumungkahi na bumili ng bagong isda, na ikinagulat niya sa kanyang kawalan ng empatiya. Ang may-ari, malapit sa luha, nakikiusap sa ating bayani na pagalingin si Lumi upang mailigtas ang kanyang ama sa kawalan ng pag-asa. Ngunit maaari lamang ulitin ng ating bida na si Lumi ay ganap na malusog. Siya ay tumatanda na, at kahit ang mahika ay hindi makakapigil sa oras. Iginiit ng may-ari na kailangang lumipad muli si Lumi upang mailigtas ang kanyang ama sa pagkamatay. Sa kabila ng paliwanag ni OJ na walang sakit si Lumi, tumatanda lamang, nararamdaman niya kung gaano kadelikado ang emosyonal na attachment. Kahit sa mundong ito, ang mga may-ari ng alagang hayop ay lubos na nakagapos sa kanilang mga kasama. Ang ilan ay tumangging kumain hanggang sa gumaling ang kanilang mga alagang hayop, habang ang iba ay gustong mamatay sa tabi nila. Ang ganitong mga emosyon ay kadalasang nagdudulot ng higit na pinsala kaysa sa mabuti. Biglang sumulpot si Callan, hinihimok si OG na mangako. Bago pa makapag-react ang ating bida, kumupas na ang eksena, at nagising siya. Panaginip lang ang lahat. Kinaumagahan, binati ng ating bida si Pio, na agad na napansin ang mga madilim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Inamin niya na nagpuyat din siya buong gabi. Ipinapalagay ni Pio na nag-aalala siya tungkol kay Lumi, ang lumilipad na isda, kahit na itinanggi niya ito. Sinasalamin niya na ang kalagayan ng isda ay maaaring hindi dahil sa pagtanda, ngunit sa kakulangan ng mana. Naalala niya na noong bata pa siya, ang ningning ng mga lumilipad na isda ay lumabo habang ang mana sa mundo ay nagsimulang bumaba, at habang ang mana sa hangin ay hamina, ang isda ay unti-unting nawala ng kakayahang lumipad. Napagtanto ni OG na ang sitwasyon ay katulad ng polusyon sa kapaligiran sa sarili niyang mundo. Ang ecosystem dito ay gumuho sa katulad na paraan. Naaalala niya ang mga salita ng mga duwende tungkol sa kanya na nakatakdang iligtas ang mundong ito. Si Selena ay sumali sa pag-uusap, na nagpapatunay na ang problema ay lumalampas sa paglipad ng isda. Maraming hayop ang nagkakasakit. Ang madalas na binabanggit bilang pagtanda o hindi kilalang sakit ay talagang sanhi ng pagkaubos ng mana. Ang pinakamalinaw na patunay, sabi niya, ay si Monokuros, na dating isang leon. Naalala ng aming anak na si Sonja ay orihinal na isang leon din. At kahit na siya ay mukhang kaibig-ibig bilang isang pusa ngayon, nagtataka siya kung ano ang kanyang tunay na anyo. Inilarawan niya ang kanyang pag-aayos sa kanyang sarili sa parehong paraan, kahit na isang leon. Isang pag-iisip ang nangyayari sa ating bida. Tinanong niya si Pio kung anong sakit ang karaniwang nakakaapekto sa Guardians of the Flying Fish. Naaalala niya ito bilang isang kondisyon na nagpapahina sa mga buto, na nagiging sanhi ng madaling pagkabali. Tinanong ni Ojan si Selena tungkol sa karaniwang gamot na inireseta. Pinangalanan niya ang Bloom Root para sa pagpapagaling ng buto, Blood Root para sa pain relief,
at iba pang pansuportang halamang gamot. Kapag nagtanong siya tungkol sa mga side effect, binanggit ni Selena na ang bloodroot ay nagdudulot ng pagkahapo at nerve dulling sa paglipas ng panahon. Agad na kinikilala ng ating bayani bilang isyu ito at humiling ng gamot para labanan ang mga epektong iyon. Sumagot si Selena na may ganoong gamot, ngunit kinansela nito ang mga orihinal na epekto. Gayunpaman, pinipilit ng aming anak na malaman kung paano ito gagawin. Kwestiyon ni Selena sa likod niya at napagtanto ng aming bida na ang ibig niyang sabihin ay ang Mandrake. Habang papalapit siya, nakasimangot si Mandrake. Ipinaliwanag ni Ojan na kailangan lang niya ng ilang dahon, ngunit ang halaman ay biglang sumigaw ng napakalakas na ang lahat. Sina Selena, Pio, at ang ating bayani, ay nagtakip ng kanilang mga tainga. Ang Mandrake ay nagsimulang umiyak, iniwan siyang bigo. Iminumungkahi ni Pio na marahil ay napabayan ito dahil nakatutok siya kay Sanjay nitong mga nakaraang araw. Aminado ang ating bida na nakaramdam siya ng awkward sa paligid ng mga halaman. Pinayuhan siya ni Pio na bigyan ito ng pangalan kahit man lang. Kapag nag-aalangan, mas lumakas ang iyak ni Mandrake. Matalo, pinangalanan niya itong Kim Mandol. Kaagad, tumigil sa pag-iyak ang halaman at nagsimulang sumayaw ng masaya. Kumuha ng 2 dahon si Ojan, iniisip sa kanyang sarili kung gaano nakakaligalig ang pagmamahal ng mga halaman at hayop sa mundong ito. Tahimik na nagmamasid si Selena, pagkatapos ay hiniling na makita ang kanyang kwintas. Sinusuri niya ito, walang nakitang kakaiba. Kapag isinuot niya ito at sinubukang alagaan sina Sanjay at Mandel, parehong agresibo ang reaksyon. Napagpasyahan ni Selena na ang pagkakatali ng kwintas ay gumagana lamang para sa Ojan. Tinanong niya kung paano niya isinaaktibo ang kapangyarihan nito at ipinaliwanag niya na ang pagtutok sa kanyang mga iniisip ay lumilikha ng paninikip sa kanyang dibdib na pagkatapos ay naglalabas ng enerhiya. Napagtanto ni Selena na ang kapangyarihang ito ay maaaring may ugnay sa kanyang puso. Idinagdag ni Ojan na ang paghawak sa kwintas ay naglalapit sa mga nilalang sa kanya na para bang naghihintay sila ng pagkain. Habang pinapakain si Sanjay ng paborito niyang merienda ng churro, napansin ni Selena ang liwanag ng enerhiya at napag-alaman niyang hindi namamali na pinapakain ng aming anak ang kanyang mana sa mga nilalang. Ang pag-iisip ay nag-aalala sa kanya ng gayong koneksyon ay maaaring mapanganib. Samantala, ibinalita ni Pio na handa na ang mga dinikdik na dahon at may inihandang gayuma mula sa kanila. Tinanong niya kung dapat ba siyang magdala ng isa pang batch, at pumayag ang ating bida. Pinapanood siya ni Selena sa katahimikan, malalim ang iniisip. Lahat ng tungkol kay Kim Ojan, ang enerhiya sa paligid niya. Ang paraan ng pagtugon ng buhay sa kanyang presensya ay tila hindi karaniwan. Sa unang pagkakataon, nagsimula siyang magtaka kung siya ba talaga ang espiritu ng pagpapagaling na binanggit ng mga alamat. Sa mansyon ni Luriel, pumasok siya sa silid ng kanyang ama dala ang gamot nito at nadatnan itong nakahandusay sa sahig. Nagmamadali siyang tulungan siyang makatayo. Mabilis na napagtanto na sinubukan niyang tumayo dahil gusto ni Lumi na manatiling malapit sa bintana. Sa kabila ng kanyang kahinaan, iginiit niyang ayos lang siya. Nag-aalala si Luriel na ang kanyang mahinang mga buto ay ginagawang mapanganib ang gayong mga paggalaw. Ngunit siya ay tumugon lamang na ang kanyang oras ay limitado pa rin. Nagprotesta siya, iginiit na maaari pa ring bumuti ang kanyang sakit, ngunit naniniwala siya na ang kamatayan ay nagmumula hindi lamang sa sakit, kundi pati na rin sa pagkawala ng pag-asa. Tumutulo ang mga luha habang nagmamakaawa sa kanya na itigil ang pagsasalita sa ganoong paraan, ngunit tumanggi siya. Sa sandaling iyon, dumating si Ojan kasama sina Selena, Pio, at ang iba pa niyang grupo, na nag-ambala sa emosyonal na eksena. Matapang niyang idineklara na ang mga tao ay namamatay hindi dahil sa sakit o kapalaran, ngunit mula sa maling impormasyon, maling mga race data, masamang gawi, at kakulangan ng wastong pangangalaga. Parehong nagulat si Luriel at ang kanyang ama sa biglang pagsulpot. Ipinakilala ng ating bida ang kanyang sarili at ipinaliwanag na ang kawalan ng kakayahan ni Lumi na lumipad ay hindi dahil sa katandaan, kundi sa mga side effect ng mga gamot na iniinom ng kanyang ama. Nataranta ang ama, iginiit na siya ang umiinom ng gamot, hindi si Lumi. Nilinaw ng ating bayani na ang mga lumilipad na isda ay nananatili pa rin sa kanilang aquatic grooming instincts. Nililinis nila ang pagkain o mga taong pinapahalagahan nila.
Si Lumi, sa pamamagitan ng pag-aayos ng buhok at balbas ng kanyang ama, ay hinihigop ang nalalabi ng gamot sa pamamagitan ng pagdikit. Naalala ni Luriel kung paano nagpalipos ng gabi si Lumi malapit sa kanyang ama, na nagsisisi sa kanya. Napagtanto ng matanda ang katotohanan at bumulong-bulong na ito ang nagpapaliwanag kung bakit laging kumikinang ang kanyang balbas. Kinumpirma ito ni Ojin at iniharap ang mga syringe na naglalaman ng lunas na kanyang ginawa. Ipinaliwanag niya na mababawi ng isda ang lakas nito sa loob ng isang araw o dalawa. Nagbiro ang ama na aahit niya ang lahat para maiwasang maulit ang problema. Sinimulan ng ating bida ang paggamot, hawak ang bawat isda habang pinipigilan sila ni Pio upang mai-inject niya ang gamot. Kapag natapos na, sinabi niya na ito ay isang mabilis na kumikilos na gamot. Makalipas ang ilang sandali, nagsimulang gumalaw si Lumi at biglang umangat sa hangin, bahagyang kumikinang habang lumilipad siya patungo sa ama. Tinitigan niya ito, napagtantong hindi ito panaginip. Isa-isa, ang iba pang isda ay nagsimulang kumikinang at umangat, ang kanilang mga katawan ay naglalabas ng malambot na asol na liwanag. Ang buong silid ay napuno ng kumikinang na liwanag habang ang bilog na isda sa itaas. Si Luriel at ang kanyang ama ay namamangha. Ang sight ay nagpapaalala sa kanyang ama noong araw na nag-propose siya sa kanyang ina gamit ang kumikinang na isda na pumailan lang sa langit ng ganito. Hawak-hawak si Lumi, napapikit siya. Tahimik na nagmamasid si Pio, nauunawaan na ang reaksyon ay nagmula sa pakikipag-ugnay sa dugo at mana ni Ojin.